Sipag yarn, masasabi mo na lang talaga sa bida natin na nagngangalang Noor, at iba din kumayad at tila di nakakadama ng pagod. Hanggang sa isang araw ay nakarinig na nga ito ng babae na humihingi ng tulong mula sa isang kuweba na agad na nga nitong pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na ngayon lang siya nakakita. Pa-flashback 15 years ago, sa isang tagong gubat, nakatira ang ating bida kasama ang kanyang nanay na may sakit, na lubos nag-so sorry sa ating bida dahil wala itong magawa para makatulong at si Noor na nga samalo lahat ng gawaing bahay at iba pa. Kinagabihan ay nagluto ng sopas itong bida natin para sa kanyang mahal na nanay, ngunit sa kasamaang palad ay di na ito natikman pa ng kanyang nanay at kinuha na ni Papa God. Ayun nga at tuluyan ang naging ulila si Noor ngunit sa kabila nito ay di nawala ng pag-asa para mabuhay. Asikaso dito, asikaso doon, isang pambihirang bata di tulad ng iba na puro TikTok na nga lang alam, puro pa reklamo sa kanilang mga magulang. Naiwan na ngang mag-isa at solo sa kanyang buhay itong si Noor, na binabalikan na lamang ang mga alaala ng kanyang mga magulang, noong mga panahon na buhay pa ang mga ito. Mga panahong kwenakwentuhan siya ng kanyang erpat ukol sa mga adventurers na lubos niyang kinaaaliwan. Dito na nga niya naalala ang laging bilin sa kanya ng kanyang nanay na mamuhay siya ng ayon sa gusto niya. Kaya naman kinabukasan ay naisipan nitong lumabas at pumunta sa kalapit bayan at tutuperan ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Inumaga na nga ito bago makakita ng isang bayan, na lubos kinamangha na nga ni Noor at first time niya makalabas at makatanaw ng isang malawak na bayan. Agad na nga niyang binaybay ang nasabing bayan at dito nagulat sa dami ng tao sa loob ng bayan. Samat-saring pagkain, bagay, at mga kalakal, pati na mga adventurer na siyang nagpa-excite sa kanya. Rekta na nga siya sa isang guild, ngunit signyap lamang ng bantay at hindi nga raw ito lugar para sa mga bata katulad ng ating bida. Nang ulit na nga si Noor at sabi daw ng mga gwardiya sa labas ay dito raw siya magtungo kung nais niyang maging adventurer, ngunit binara lamang ni Manong at mag-aalala lamang daw ang kanyang mga magulang. Pinabatid naman ni Noor na ulila na nga raw siya at wala ng mga magulang, na siya na ngang nagpakamat ulo kay Manong sabay tanong sa pangalan ng ating bida. Dito na nga pinaliwanag ng bantay na para makapasok si Noor at maging adventurer ay kakailanganin nito na mag-aral muna sa Royal Training School, kung saan kailangan niya makuha ang kanyang job class. At kung di si Daido raw talaga si Noor na maging adventurer ay kailangan niya muna ng skills para dito. Kakayahan sa espada, o magic, at iba pa, dagdag na nga ni Manong kay Noor, di na nga nagsayang pa ng oras ang ating bida at rekta pumunta na sa nasabing eskwelahan, at dito na nga niya nasaksihan ang mga kasabayan niyang kanya-kanyang nadidiskubre ang kanilang mga skills. Makalipas ang ilang buwan ay todo effort parent nga itong si Noor, ngunit sa kasamaang palad ay pinatigil na ng kanilang teacher at wala nga raw patutunguhan ang ating bida, at puro peri lang daw ang nagagawa niya magpahanggang ngayon kaya baka di raw talaga para sa kanya ang pagiging adventurer at maghanap na lamang ng ibang magagawa. Doon na nga naisipan ni Noor na subukan maging warrior, na malapit din naman daw sa isang adventurer, ngunit sa uulitin, makalipas ang ilang buwan, ay muli na naman itong nabigo. Maging pagiging hunter ay sinubukan na nga rin ito ngunit muli ay nabigo. Abat maging thief/spy ay binanata na nga rin at panatos ni Noor ngunit pati ba naman dito ay nabigo siya. Pati pagiging magician ay sinubak niya na rin ngunit di na naman pinalad at hanggang malapos porong apoy nga lang daw ang kaya ng ating bida, di rin nakatakas sa kanyang mata ang pagiging healer ngunit sa kasamaang palad ay tinalo pa raw siya ng band-aid sa paggamit kaya ayon ekis na naman. Lubos kinagulat na nga ito ni Manong sa Adventurers Guild at ni isa man lang daw na skill ay wala siyang na-acquire, sa loob ng 3 buwan ng palipat-lipat sa iba't ibang training schools. Sasmerisep pero sorry, di kita pwedeng may pasok bilang isang adventurer ng ganyan ka, ika na nga sa kanya ng bantay. Umalis na ngang may kalungkutan si Noor, hanggang sa nakauwi na ito sa kanila. Ngunit sa kabila ng kabiguan nito ay nag-aapoy pa rin ang kadesididuhan nito, at panangakong mas magsasanay siya ng matindi nang maabot ang kanyang pangarap. Dito na nga ito gumawa ng isang espadang kahoy, at ayon daw sa kanyang sword instructor ay maaari kang makakuha ng panibagong skill sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapractice ng isang skill. Since peri nga lang ang skill na kaya ni Noor ay dito na nga niya itinoon ang training niya, hanggang sa inabot na nga siya ng 1 taon, kung saan 10 espada na ang kaya niyang e-parry ng sabay-sabay. Sa pagdaan ng panahon, at inabot na nga siya ng 3 taon, ay mas lumakas na nga ang parry skill niya na kaya na ang 100 espada.
ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin daw siyang nakukuhang bagong skill, na ikinabahala na nga ng ating bida kaya mas pag-iigihan niya pa raw lalo ang kanyang training. Makalipas ang higit 10 taon at araw-araw na pagtitraining ng ating bida ay nagawa na nga niyang makapag-parry ng higit 1,000 espada, ngunit sa kabila nito ay wala pa rin siyang nakuha na panibagong skill, di naman ito naging rason para magpapigil ang ating bida sa kanyang pangarap, na siya nang muling sumubok at nagpunta sa Adventurers Guild ng katabing bayan. Iprenesinta na nga nito ang kanyang record sa dalagang nagbabantay ng guild, kung saan lamang ang kanyang medyo di kagandahang listahan ng kakayahan, mula sa pagpaparry, tiny flame, low heal at iba pa. Nang makita ito ng dalaga ay inirekomenda na nga nito ang mga training school na maaari niyang puntahan ngunit agad binara ng ating bida at napuntahan ng araw niya ito lahat, na kinatamimi na lang ni ate. Mukhang di talaga ako pwede no ate, ika na nga lang ng nalungkot nating bida at napagtanto ang ibig sabihin ng bantay. Anong kaguluhan ito, biglang singit na nga ng isang lalaki at huwag nga raw niyang pag-initan ang bagong bantay niya. Ngiti naman ang bungad ni Noor dito at kumusta nga raw itong si Manong na di siya agad nakilala since matagal siyang nagsolo sa pagtitraining. Teka, ikaw ba yan Noor? Pagkagulat na nga nito, at dito nagtsikahan na nga ang dalawa. Kwento na nga si Noor ng mga ginawa niyang training all this time ngunit hanggang parrying nga lang daw talaga ang nagawa niya. Ayon naman kay Manong ay may iba't ibang ranks daw ang adventurers, mula S rank bilang pinakamataas hanggang E rank bilang pinakamababa. At para mapabilang daw sa E-rank ay kailangan mo munang magkaroon ng higit sa isang kapaki-pakinabang na skill, na sa kasamaang palad ay wala raw dito kay Noor. Ngunit, datapwat, subalit, ay hindi ibig sabihin ito na wala ng iba pang paraan para maging isang adventurer, ika na nga nito na lubos kinatuwa ni Noor. May tinatawag pa raw na F-rank na hindi pamilyar sa lahat, dahil may kaakibat daw itong kondisyones, kung saan bawal kumuha ng anumang quest na may kinalaman sa pagpatay at pagkuha ng mga items, at tanging mga gawain lamang sa palibot ng bayan ang pwede mong gawin, na halos mga pulubi nga lang daw ang pumapitos, di pa man tapos magsalita ang lalaki ay pinatulan na nga ito agad-agad ni Noor at i-register na nga raw siya ni Manong dito. Dito siyang tunay nga nakuha na ni Noor ang F-rank adventurer license niya na lubos kinatuwa na nga ng ating bida. Wala na nga itong sinayang pa na oras at binanata na lahat ng maliliit na gawain sa loob ng bayan, araw-araw, walang palya, iba din talaga ang kadesididuhan nitong ating bida. Happy-happy na nga si Noor dahil sa wakas natupad na raw niya ang pagiging adventurer ng may pakinabang sa ibang tao. Ayun nga at balik na tayo sa present time na pinakita kanina sa umpisa, kung saan todo effort ang ating bida sa kanyang mga ginagawa, nang may ngiti sa kanyang mukha. Hanggang sa dito na nga niya marinig ang sigaw ng babae na humihingi ng tulong, na siya niyang pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na sa libro niya lang daw dati nakikita, kaharap ang isang grupo ng mga sundalo na may kasamang isang babae na tila nakagapos sa isang spell. Walang ano-ano'y tumilapo na nga ang isa sa mga sundalo na binanata ng durudamanyong baka, at iba pa na basic tinalo lamang ng halimaw. Nang si ate girl na nga ang babanata ng halimaw ay sumingit na itong si Noor at binato ang kalaban, dahil dito ay siya na ang pinag-initan ng nanggagalaiting baka, at nang ma-corner siya ay ginamitan niya ng kanyang parry ayon tumilapon. Agad naman itong naka-recover at sunod-sunod siyang inatake, na sinagot naman ang sunod-sunod na parry ng ating bida. Bagamat nasisabayan niya ito ay di naman makasabay ang espada na gamit niya at unti-unti nang nasisira. Hanggang sa nang protektahan na nga niya si ate girl ay bumigay na ito tuluyan ng naputol. Wala na nga raw siyang pakialam basta't maprotektahan niya ang nangangailangan, na siyang hugot ni Noor mula pa sa mga turo ng kanyang erpat. Gamit ang putol na espada ay muli na nga niyang sinabayan ang palakol ng durudamanyong baka, ayon patay ang baka at nagwagi ang ating bida. Pinabatid na nga ni ate girl ang pasasalamat niya at tinanong ang pangalan ng ating bida, ngunit dinedma lamang ni Noor at di nga raw siya importanteng tao para malaman pa sabay umalis na. Lady Lynn Ebert, sigaw na nga ng mga sundalo na Ram Espo at buti ligtas daw ang dalaga, habang ang ating bida naman natin eto nagmo-moment na naman at kailangan niya pangaraw ng mas maraming training. Paramihin niyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay niyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Lubos pinagtaka na nga maging ng prinsipe ang paglutang ng isang minotaur sa kanilang bayan dahil isa raw itong demon na nakikita lamang sa kalaliman ng dungeon, at marahil kagagawan daw ito ng kung sino man.
Ayon kay Manong Kawal ay pinaghihinalaan daw nila na nanggaling ito sa isang singsing, na natagpuan sa isang patay na merchant sa lugar ng pinangyarihan. At nang tignan daw ito ni Oaken, ay napag-alaman nilang ang magic stone raw sa singsing ay nakapagtatakang napakataas ng purity, kaya papaano raw ito napadpad sa lugar na iyon. Ayon naman sa prinsipe ay threat level A demon daw ang mga minotaurs kaya imposibleng basta lamang makahanap maging ang mga mayayaman ng isang bagay para makontain ito. Dito na nga ipinabatid ng Kawal na ayon din kay Oaken ay nagmula raw sa Magic Empire ng Deridas ang crest na nakalagay sa singsing, na di na kinagulat ng prinsipe. Ikinabahala na nga nila ito dahil di lang daw ito basta tungkol sa pag-assassinate sa prinsesa, bagkus ay nais raw ng kabilang imperyo na sila ang magsimula ng digmaan, nang makuha ang relics ng Dungeon of the Lost. Nalihis na nga ang usapan ng dalawa sa ating bida, na siyang nagligtas sa prinsesa. Kwento na nga ng Kawal na gamit lamang ang isang espada, ay binisak nito ang halimaw na Minotaur. Pagkatapos ay pinasundan daw nila ito sa Secret Corps ngunit di sila naging matagumpay, at nawala na lang daw ito ng parang bubbles. Samantala, lubos naman ang pagkagulat ni Manong Bantay sa guild nang makita ang ating bida, at akala raw nila napano na ito dahil sa nakaraang kaganapan ng Minotaur kung saan malapit lang sa pinagtatrabahuan ni Noor, at di raw kasi bumalik noong gabing iyon. Ayon naman kay Noor ay may mga napansin daw kasi siyang sunod ng sunod sa kanya, kaya dumiretso na raw siyang umuwi since grabe na raw pagod niya noong gabing iyon. Buti naman pala okay ka, ako nga ay rank pero sigurado ako patay ako kung makasagupa ko yung halimaw na yon. Ika na nga ni Manong Bantay habang itong bida naman natin ay napapaisip at buti na lang daw dambuhalang baka lamang yung nakaharap niya. Kalaunan ay iniabot na nga ni Manong ang bayad ni Noor sa kanyang trabaho kahapon, sabay tanong kay Noor kung wala raw ba itong plano na magkaroon ng mas desenteng trabaho. Ayon naman sa ating bida ay adventurer naman na raw siya kaya ano pa raw ba hahanapin niya, sabay paglutang ng isang dalaga sa kanyang likod at sa wakas nahanap niya ng araw ang ating bida. Agad nakilala naman ito ni Noor na ang dalagang iniligtas niya kahapon habang si Manong na bantay ng guild ay napapaisip kung sino itong dalaga, hanggang sa kalaunan makilala na nga nito ang kanilang bisita sabay hablat kay Noor at ano raw ang ginawa ng ating bida. Wala akong ginawa Manong ika na nga ni Noor hanggang sayayain na nga siya ng dalaga na sa labas na lamang sila mag-usap. Gamit ang spell ng dalaga ay naging invisible na nga sila sa paningin ng iba. Hanggang sa nang sila na lamang dalawa ay humingi ng tawad ang dalaga sa biglaang pagganap nito. Okay lang naman daw ika naman ni Noor at tinanong si ate kung ano raw ang sadya nito. Ayon sa dalaga ay nais niya raw formal na pasalamatan ang ating bida sa pagligtas nito sa kanya, dahil di niya lang daw basta niligtas ang buhay niya bagkus ay nangangahulugan din daw itong niligtas niya ang kanilang bansa. Ay grabe si ate, kung susumain nga mas pangmalakasan ang skill mo, baka nga naging balakid lang ako sa inyo kahapon, pag-aalala na nga ni Noor. Mariing pinabulaanan naman ito ng dalaga at baka patay na nga raw siya ngayon kung hindi siya tumulong kahapon. At bilang pasasalamat, ay nais niya raw bigyan ng pabuya si Noor. Agad binara naman ito ng ating bida at sapat na raw sa kanya ang pasasalamat ng dalaga, ngunit iginiit ni ate na nais niya itong maayos na pasalamatan at maging ang tatay niya raw ay nais itong makita ng personal ng mapasalamatan. Muli ay humindi si Noor ngunit may kakulaitan si ate, at bilang isang taong may posisyon at may katayuan, ay di pwedeng hindi niya raw bigyan ng kung anuman ang taong nagligtas ng kanyang buhay. Ang kulit mo naman sa wala nga akong gusto miss, ika na nga ni Noor na lubos pinagtaka ng dalaga, ngunit ayaw talaga papihil ni ate at ibibigay nga raw nila lahat ng gusto niya, ngunit sa uulitin ay binara lamang ni Noor na nagpaiyak na nga sa dalaga, at di raw pwedeng di niya tanggapin ang pasasalamat niya. Nang makita ni Noor ang kadesididuhan ng dalaga at napa-flashback pa nga sa kanyang nakaraan at nakita ang kanyang sarili sa katauhan ng dalaga, ay pumayag na rin ito ngunit ang makausap lang daw ang tatay nito wala nang iba pa. Happy-happy na nga si ate sabay cast ng invisibility spell at ayaw niya raw na makita sila ng iba. Nagulantang na nga si Noor nang makita ang pangmalakasang bahay ng dalaga, na may mga kawal pang bantay at pagkahaba habang entrance. Ay oo pala kuya, di ko pa natatanong pangalan mo, ika na nga ng dalaga sabay pakilala ni Noor bilang Noor. Agad nataranta at nagsorry naman ang dalaga at di pa raw pala siya nakakapagpakilala sa ating bida, Lynn Eberg Clays o Lynn na lang for short nga raw ang kanyang pangalan. Sa Smerisep kanina pa kami naglalakad iba din talaga pag mayayaman, reklamo na nga ni Noor sa isip-isip niya hanggang sa may sumalubong sa kanilang isang dalaga na Wen Elcong si Lady Lynn Eberg.
Dito na nga nagtanong si Lin kung nasaan daw ang kanyang tatay, na ayon naman kay Ate Knight ay nasa audience chambers daw kausap si Rain, sabay tanong kung sino raw itong kasama niya. Bisita niya nga raw ito at ang nagligtas ng buhay niya ika naman ni Lin habang itong bida naman natin ay nagtataka kung paano raw nakakapaglaba at nakakapaglinis ang maid nila Lin kung ganito ang kasuutan. Sa kanilang paglalakad ay bigla na naman silang may nakasalubong na nagngangalang Gilbert at pang-ising-isi sa ating bida at di raw mukhang malakas tulad ng mga nababalita, hanggang sa bulungan nito ng Knight na samahan na lamang sila at nang mas marami raw ang magbabantay sa ating bida. Samantala, pinaalam na nga ng prinsipe sa hari ang mga impormasyong nalaman nila sa kanilang investigasyon, na kinabuisit ng hari at tila wala raw pakialam ang Derrida sa treaty nila. At halatadong nais makamkam ang kanilang dungeon base sa nakaraan nilang pakikipagpulong dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating na nga sila Lin at iba pa, na agad binati ang kanyang tatay at pinakilala ang kanyang tagapagligtas na si Noor. Agad binati naman ito ng hari at nagpasalamat habang itong bida natin ay nag-aalala since di raw siya parehas ng mga ito na yayamanan at mga aristokrat ay baka may magawa o masabi raw siya na hindi ayon sa kanilang asal. Tinawanan nga lang ito ng hari at mas okay nga raw kung ganoon, sabay muling nagpasalamat kay Noor dahil iniligtas daw nito ang kanyang anak. Walang anuman Lods, ika na nga ni Noor habang sa isip-isip niya ay sa wakas tapos na raw ang pagpapasalamat ng erpat ni Lin kaya makakauwi at makakaligo na siya sa bahay niya. Ngunit sa kasamaang palad kagaya ng anak nito ay kinulit na nga siya nito tungkol sa nais niyang pabuya, mapalupa man o pera, si Noor na nga raw ang bahala. Agad tinanggihan na nga ito ni Noor, ngunit humirit muli ang hari kung nais niya raw ba ay kayamanan mula sa dungeons, at lulan nga raw ng kanilang bansa ang pinakamatandang dungeon sa buong mundo na may samat-saring kayamanan, at kung nais daw ni Noor ay ibibigay niya rito ang kalahati ng lahat ng ito. Sa kabila ng pangmalakasang offer na ito ay muli na naman itong tinanggihan ni Noor, at ipinabatid sa lahat na hindi niya nga raw kailangan ng anumang magarbong pabuya o ano pa mang regalo mula sa kanila. Dahil sapat na raw ang kanilang pasasalamat. O siya baka ito magustuhan mo, banat na nga ng hari na kinuha ang kanyang dambuhalang espada, na kinagulat ng ating bida habang kinabahala naman ng iba at mukhang importante ito sa hari. Huwag nga raw silang mag-alala dahil di niya naman na raw nagagamit ang espada at display na lamang, at sayang naman daw kung dito na lang nakapirmi. Lubos na gulat na nga si Noor sa bigat ng espada at mukhang importante raw na bagay kaya muli ay tinanggihan. Ngunit mariing pinabatid ng hari na napulot niya lamang daw ito at isipin na lamang daw ni Noor na pinasa na niya ito sa kanya. Okay na nga lang si Noor sabay pinasample ng hari at iwas-iwas niya raw, na siyang tunay nga biniisak lamang niya at lubos kinagulat ng lahat. Namangha na nga ang hari at yak-ang-yak raw ng ating bida ang espada ng isang kamay lamang, sabay humingi ng pabor at kung pwede raw turuan niya ang anak nito, na kinabahala ni Noor at wala raw siyang may tuturo dito. Tsaka desisyon daw dapat ito ni Lin at dapat di pinapaki-alaman ng mga magulang, na tila nagpintig sa pandinig ng dalagang Knight habang ang hari naman ay natawa at sinang-ayunan ng ating bida, na tila di peren alam na hari ang kanyang kaharap at kausap. Nagpaalam na nga si Noor na aalis na, at habang naglalakad ay biglang natigilan nang makita ang lapad ng espada, na sakto raw sa kanal nila Aling Stella, abat di na raw siya mahihirapan ngayon na linisin yun, buwisit na tuwa ginawang pala ang espada, haha. Sa kung saan ay bigla na nga lang sumingit si Ate Knight at kakausapin daw muna si Noor, sabay nagsorry sa naging asal niya raw kanina sa taong nagligtas ng buhay ni Lady Lin. At ngayong nagapag-sorry na raw siya ay nais niyang ipabatid sa ating bida na katungkulan nilang protektahan ng pamilya ng Clays, at isinasaalang-alang ito una sa lahat. Teka so ibig sabihin hindi ka maid, pagtataka na nga ni Noor na nagpang-isi na lamang sa dalaga, at nagpakilala na si Ines Harness, Warrior Corps Vice Captain ng pamilya Clays, at kilala raw sa tawag na Divine Shield, at tungkulin nga raw niya na maging shield ni Lady Lin. At ang pagligtas daw ni Noor sa buhay ni Lady Lin ay nangangahulugan din ng pagligtas niya sa buhay niya, kaya simula raw ngayon ay tutulungan niya rin si Noor sa anumang kakailanganin nito, at magsabi lamang daw sa kanya kahit ano pa ito. Ang OA naman ng mga tao dito, sa isip-isip na naman nga ni Noor sabay umuo na lamang sa dalaga nang matapos na. May pahabol na pa-warning pa nga si Ines na bagamat nakabuelo siya kanina, ay di niya raw hahayaan na sa susunod ganoon pera ng asta at ugali niya sa harap ng mismong hari, na kinao na lamang ni Noor at nagpangiti dito sa dalaga. Siya nga pala, ano pangalan mo? Tanong na nga ni Ines sabay nagulat nang malaman na ang pangalan niya ay Noor sabay umalis na.
Abat sa pag-alis ni Ines ay siya namang pagsingit ni Gilbert, at magpainit nga raw muna sila. Painit na rin po like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Ano ba kailangan ng lalaking ito? Sa isip-isip na nga lang ni Noor bagamat uwing-uwi na at pagod na nga raw siya. Hanggang sa magulat na nga siya nang dalhin siya ni Gilbert sa isang kwarto na tila isang practice room ng mga adventurer. Dito na nga siya niyaya ng lalaki na makipag-mock battle na ikinabahala ng ating bida dahil never niya pa raw na-try magkaroon ng training partner dati. Agad pinili naman ni Noor ang isang espadang kahoy bilang kanyang sandata habang sibat na kahoy naman dito kay Gilbert, at sasamantalahin niya na raw ang pagkakataon ng makapagsanay kasama ang taong tingin niya ay mas malakas sa kanya. Abat mukhang may tama si Kuya, ika na nga ng mga Miron na nanunood at lalabanan nga raw ng ating bida ang kanilang Captain Gilbert, at humanda na raw itong ma-meet si Papa God. Siyang tunay nga kalaunan ay nagsimula na ang kanilang mock battle, kung saan nagpamalas ng pambihirang bilis itong si Gilbert gamit ang kanyang sibat na kahoy, na lubos kinamangha ni Noor at mukhang pambihirang training daw ang pinagdaanan ng kapitan para maabot ang ganitong antas ng bilis. Ngunit bakit tila ang bagal daw, pagtataka na nga ni Noor. Dahil dito ay pinatigil na muna nito ang laban at time out daw muna, at sinabihan si Gilbert na hindi nito kailangang magpigil ng kanyang lakas para lamang pagbigyan siya. Oo na nga lang si Gilbert, at siyang tunay nga ay mas mabilis na mga atake na ang ipinamalas nito. Ngunit kagaya kanina ay madali lamang naiiwasan ni Noor na lubos ikinabahala ng kalaban at panoong di man lang daw niya matamaan ang ating bida. Sa kung saan ay bigla na namang nagpa-timeout si Noor at sinabing huwag na raw siyang masyadong partidahan ni Gilbert at kaya pa naman daw niyang makasabay kahit mas bilisan pa nito, na tila nagpatigil na nga sa kalaban at effort na nga ito kanina pa. Hanggang sa bigla na nga lang itong bomb ira ng isang pangmalakasang atake na tinawag nitong drug rave, at binanat sa ating bida. Ngunit sa gulat ng lahat ay basic iniwasan lamang ni Noor, nakalaon ay bigla na lamang sumuko at itigil na raw nila ang kanilang mock battle, di na nga makapaniwala ang lahat na may taong nagawang iwasan ang signature move ng kanilang kapitan, habang sa tabi naman ay nagmumuni-muni itong si Gilbert, sabay pa flashback sa kanyang nakaraan. Una pa lang daw ay alam niya nang may likas siyang talento sa sibat, at sa bawat pakikipaglaban o training niya ay mas lalo niyang napapalakas ang kanyang teknik maging ang sarili niya. Ngunit ito rin ang nagbigay pagkayamat at tamlay sa buhay ni Gilbert dahil wala raw siyang makitang karapat-dapat na kalaban na siya niyang katapat, at halos nakalaban na raw niya lahat ngunit puro mahihina lamang. Dahil dito ay muli raw siyang bumalik sa Royal Capital para mang-hunting ng demons, makahanap ng malalakas na tao, kahit ano sa pagnanais na makahanap ng kalaban na kahit papaano siya raw ay pagpapawisan, ngunit sa kasamaang palad ay olats talaga at buong pagkatao niya raw ay bored na. At napapalibutan daw siya ng puro mahihina. Kinilala na nga rin itong Spear Sovereign, isang titulo na binibigay lamang sa mga natatanging adventurer tulad ni Manong Instructor na may titulong Sword Sovereign, ang isa sa mga instructor ng training school na sinubukan ni Noor noong siya ay bata pa. Bakit di raw subukan ni Gilbert si Ines kung talagang nais nito may mock-alaban at bored sa buhay niya? Ika na nga ng instructor ngunit agad namang binara ng binata at sinabing iba namang paraan daw ang lakas ni Ines tsaka sigurado raw siya mananalo siya kung sakaling magmo-mock battle sila ng dalaga. At mas okay pa raw kalaban nitong instructor kung sakali, sabay pasa ng tanong sa Sword Sovereign at kung di raw ba ito naboboard sa buhay niya, na puro pag-training lamang ng mga bagong adventurers ang ginagawa na alam naman daw nilang puros lang mahihina. Pinabatid naman ng instructor na ginagawa niya raw ito para protektahan ang Royal Capital at humubog ng mga panibagong tulad nila, tsaka sigurado raw balang araw may darating na lalampasan sila. Ay sana all abutan pa yang araw na yan, ika na nga lang ni Gilbert at baka mag-retire na lang daw siya sa sobrang kayamutan. Lubos na curious na nga itong si Gilbert kay Noor na basic tinalo lamang ang isang Minotaur, na wala man lang can't erase interes sa mga pangmalakasang reward sana ng hari dito, at wala ring modo sa harap ng mismong hari. Sa una inakala niyang kalokohan lang ang ating bida, at sa unang tingin aakalain mong tambay lamang sa kanto, ngunit kwento mo sa mama mo, abat hype na yan di man lang dumampi ni isang beses ang sibat ko, na kahit ang pangmalakasang teknik niya raw na mas mabilis pa sa speed of sound, ang drug rave, ay basic lamang iniwasan nito, at sa unang pagkakataon daw sa tanan ng kanyang buhay, ay nadama niya ang sagad-sagad na pagkatalo. Dagdag pa raw ang biglaang pagsuko nito sa laban nila, at tila ayaw daw siyang ipahiya sa harap ng mga tao, at kita-kits na nga lang daw muli sa sunod nilang paghaharap,
Ngunit mas kinagulat ni Gilbert nang makita ang sahig, na puno ng mga bitak at pinagtataka kung saan ito lahat nanggaling, at sumatotal paano raw nagawang iwasan ni Noor ang buong hataw ng kanyang kapangyarihan sabay na pangisi na lamang at mukhang kapana-panabik daw ang mga susunod na mangyayari. Samantala, iba naman ang POV ni Noor. Kung saan lubos itong nabahala at akala pa naman daw niya ay malakas na siya, ngunit kung hindi lang daw nagpigil si Gilbert ay baka patay na raw siya ngayon at inaakal ang nagpartida lang ang kalaban sa hindi niya alam todo-todo effort na itong nilabanan siya. Masyado pa nga raw siyang mahina kaya kakailanganin niya pa raw ng mas matinding training, pagmumuni-muni na nga ni Noor. Abat di nga nagbiro si Noor nang sabihin nito na gagamitin niya ang espada bilang pangpala ng kanal, na lubos kinamangha nito dahil kahit anak-anak at pinakasulok daw ng kanal ay sobrang nalilinis nito. Pambihira nga raw ang espadang ito, ika na nga ni Noor habang pagkamangha rin ang nadama ng mga tao sa kanya dahil iba raw talaga tumrabaho ang ating bida, at nakapila na sa ating bida. Sa kabila ng kaliwat kanang trabaho ni Noor ay nangamba pera ng ating bida dahil nabawasan daw ang kanyang trabaho gawa ng nakaraang pagganap ng halimaw sa may kuweba. At since F-rank jobs lang ang nakukuha niya ay siguradong mauubos daw ito pagdating ng panahon. Dito na nga siya natigilan ng tignan ng kanyang espada, at napaisip ng iba't ibang racket gamit ang nasabing espada, mula sa paggawa ng pizza, sa pangsagwa ng bangka, maging sa pag-barbecue gamit ang espada. Ngunit kung sakali raw ay kailangan niya ng firepower sa kakarampot pa naman daw ang kapangyarihan niya pagdating dito na tila kutitap lamang, at kahit dumaan daw siya sa lahat ng training schools ay puro lowest level skills lamang ang natutunan niya mula dito. Sa kung saan ay bigla na lamang lumutang sa eksena itong prinsesa, at binati ng good morning ang ating bida. Pinagtaka na nga ito ni Noor at ano raw ang ginagawa ng prinsesa sa lugar na ito at paano siya nahanap. Ayon naman sa prinsesa ay tinanong niya raw ang guildmaster sa kung nasaan siya, sabay sorry nito at pinag-alala kung nakakadistorbo daw ba siya sa ating bida. Okay lang daw ika naman ni Noor, at tinanong ang prinsesa kung ano ang layo nito at nandirito. Dito na nga inilahad ng dalaga ang kanyang request, na kung maaari ay gawin siyang page ni Noor. Ang page nga raw ay isang tao na nangangalaga ng pang-araw-araw niyang pangangailangan, habang unti-unting natututo ng kanyang kaalaman, o sa madaling sabi ay tila isang assistant o sabihin na lamang nilang isang apprentice. Sapat na nga raw na hayaan siya nitong sumama sa kanya, at kailanman hindi raw siya manggugulo o anupaman. Agad tinanggihan na nga ito ni Noor ngunit ayaw paawat ng prinsesa at muling nang ulit, at sisiguraduhin daw ng dalaga na may ambag at magiging gamit siya sa ating bida. Paliwanag naman ni Noor na wala raw siyang maituturo sa prinsesa, at kung sa pagtulong naman ay yakang-yaka na niya ang kanyang mga ginagawa kaya huwag na raw itong mag-alala pa. Humirit na naman ang prinsesa na siswelduhan daw si Noor ng pangmalakasan, ngunit muli ay tinanggihan ng ating bida. Di gamitin mo na lang ako kahit ano pa ang gusto mo, ano pa man yan o kung ano man yan, pangungulit na nga ng prinsesa na paulit-ulit tinatanggihan lang naman ni Noor. Naluha na nga lang ang prinsesa sabay nagpasikat ng kanyang mga natatanging abilidad, at nang makita raw ng ating bida ang kanyang halaga at pakinabang, mula sa basic pagputol ng isang dambuhalang puno, hanggang sa pangmalakasan nitong spell, maging ang divine slash na isang sacred class skill daw, na lubos kinamangha ni Noor. Ngunit sa kabila nito at imbes na makatulong ay mas nagpahindi pa nga sa ating bida na tanggapin siya. Sa kadahilan ng mas pinatunayan lamang daw ng prinsesa na wala siyang maituturo na rito. Banat na naman nga si ate prinsesa na kinilala raw maging ng 6 na sovereigns ang kanyang kakayahan kaya sigurado raw siya na magiging kapaki-pakinabang siya sa ating bida. Kumpara nga raw sa ating bida ay walang-wala pa ito, kaya naman sana ay tanggapin daw siya ni Noor. Sa isip-isip naman ng ating bida ay lubos na mamroblema kung papaano mapapaintindi sa prinsesa na wala siyang maituturo dito, kaya naisipan na ipakita niya na nga lang daw sa prinsesa ang ibig niyang sabihin. At since pinakita raw ng dalaga ang mga pangmalakasan niyang skills kanina ay siya naman ang magpapakita ng kakarampot niyang skills ngayon nang matigil na ito. Kalaunan ay pinakita itong prinsesa na naglalakad habang nagmumuni-muni, tungkol sa kwento raw ng isang bata. Isang 12 taong gulang na bata, na pinuntahan lahat ng 6 na training schools para mag-aral, at sa kabila ng matinding hirap ay natapos itong lahat ng bata, na para sa iba ay hanggang 3 araw lang ang tinatagal kumpara sa bata na tinapos ang buong kurso 30 araw bawat training school, tila kalokohan na kwento hanggang sa nakitang araw niya ito sa personal. Ayon nga raw kay Instructor Oken, ay isang low-level skill lamang ang Tiny Flame,
ngunit nagre-reflect ang laki depende sa pinagdaanang training at mas lumalaki, na sa tanan daw ng 200 years niyang nabubuhay sa mundo ay napalaki niya ng ganito na lubos kinamangha ni Lin. Maging ang prinsesa ay sinubukan daw itong gawin at palakihin ngunit kailanman di niya nagawa, kaya lubos na gulangtang nang makita ang tiny flame ng ating bida, dahil nagmungtang raw ang tiny flame maging ng pinakamalakas na sorcerer ng mundo na si Okan kumpara sa ating bida, na ayon kay Noor ay ganito rin daw ang 5 niya pang ibang skill na natutunan mula sa 6 na training school kaya tumigil na raw ang prinsesa, nang di alam sa sarili na pangmalakasan na ito kumpara sa iba na lubos kinamangha ng prinsesa. Walang-wala nga raw siya kumpara sa ating bida, na sa kabila ng taglay na lakas ay nananatiling simple at mapagkumbaba sa iba. Moto nga raw ng kanilang pamilya ang maging malakas, at ang sagot na matagal na niyang hinahanap sa lakas na kanyang hanap ay dito niya mahahanap, sa bida nating muli nitong pinuntahan, at tinawag na Noor Sensei. Palakasin niyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay niyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Di na nga matunawan si Rain at bakit sa dinamirami raw ng mga tao ay sa bida pa natin ibinigay ng hari ang espada nito, ang espada kung saan ang galing pa sa pinakamalalim na parte ng Dungeon of the Lost kung saan nakasama ng hari ang Sovereign Six, isang napakadelikado at pagkatagal-tagal na quest bago nakuha ang nasabing espada na gawa sa di malamang material, na walang kasing tigas mapa mithril man, orichalcum at mana metal, at kahit ano raw gawin nila ay wala man lang nakakagasgas dito kaya tinawag nilang Unbreakable Blade. Wala nga raw katumbas ang halaga ng espada, para lamang ipamigay ng hari ng basta-basta. O baka mali nga raw siya at may nakita ang hari kay Noor kaya nito pinagkatiwalaan. Samantala, heto naman ang prinsesa kasama ang ating bida, na nag-aalala at kung okay lang daw ba na nasa labas ang prinsesa. Huwag nga raw mag-alala si Noor dahil adventurer daw ang ganap niya sabay tinawag na Noor Sensei ang ating bida. Namroblema na naman nga sa isip-isip si Noor at ito na naman nga raw sila sa pasensei-sensei nitong prinsesa sa hindi nga raw siya angkop na teacher para sa dalaga, ngunit walang magawa sa kakulitan ng prinsesa. Didiretso na nga lang daw siya sa guild nang makita ng prinsesa kung gaano kasimple lamang ang pagkatao niya at nang matauhan na raw ito sa katotohanan. Pinagtaka na nga ng guildmaster sa kung bakit kasama raw ni Noor si Lady Lin Eberg, na agad namang binara ng prinsesa at tawagin na lamang daw siyang Lin at nandirito nga raw siya bilang isang normal na adventurer. Sorry na nga lang si Manong sabay pabulong-bulong kay Noor kung may nangyari na naman daw ba. O siya, ika na nga lang nito at tinanong sila kung nandirito raw ba para maghanap ng trabaho. Since Silver B rank nga raw si Lin at dalawa naman sila ay maaari raw nilang gawin ang goblin hunting job sa kagubatan ng capital, na lubos kinagulat na nga ni Noor at kung talagang pwede raw ba ito sa kanila since first time nga nitong ating bida. Oo naman itong si Manong at Silver B rank nga itong si Lin kaya pwede, na nagpang-isi na nga kay Noor sabay nag-alala at kung nagagamit niya lang daw ba ang adventurer rank ni Lin para makuha ang quest na ito, magmumukha raw siyang ipokrito lalo na at todo pinagtatabuyan niya ito simula pa lamang. Kalaunan ay tinanong na nga lang niya kung okay lang ito sa prinsesa, na agad namang umokay at magsabi nga lang daw si Noor kahit ano gagawin nito. Happy na nga si Noor sa kabila ng pag-aalala nitong paggamit sa dalaga ngunit bahala na nga raw si Batman dahil isa ito sa mga pangarap niyang gawin, sabay mangtangang alis nang hindi pa alam ang kabuuhan ng quest kaya muling tinawag ng Guildmaster. Dito na nga ipinaliwanag ni Manong ang kanilang quest at kung saan ito, na ayon kay Lin ay nasa Forest of Beasts. Dagdag pa ng Guildmaster na ang kanang tenga ng goblins ang magiging patunay ng matagumpay nilang quest kaya huwag raw nila itong kakalimutan dahil dito nakasalalay ang compensation nila. Agad umalis na nga sila Noor at lumabas ng kaharian, at rekta nagpunta sa gubat na kung tawagin ay Forest of Beasts. Dito na nga lubos na mangha si Noor sa dami ng puno kumpara sa mga tipikal na gubat na napupuntahan niya, hanggang sa tanungin na nga nito si Lin kung ano raw ba alam nito sa goblins. Agad sumagot naman ang dalaga na mga halimaw daw itong kumakain ng maliliit na hayop at mga prutas, at kadalasan maging mga tao raw ay inaatake ng mga ito, at kung mapabayaan daw ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain dahil sa bilis ng pagdami ng mga ito, kaya madalas tina-target ito ng adventurers para makontrol ang bilang ng mga ito. Ngunit dahil malaki din ang katungkulan nito sa kasaganahan ng mga gubat ay hindi ito maaaring ubusin lang hanggang sa ma-extinct. Lubos na mangha na nga si Noor sa mga narinig, at di lang daw basta pala puro skills lang itong si Lin, bagkus ay matalino rin, kaya napaisip na naman kung ano raw ba maituturo niya rito.
Sa unti-unti nilang paglalim sa kagubatan ay nabahala na nga sila dahil wala man lang silang mahanap ni isang goblin, hanggang sa may maramdaman na nga si Lin sa bandang malayo na siya na nga nilang tinungo, ngunit nang kanilang mapuntahan ay bigla na lang daw nawala ang presensya ayon dito sa prinsesa. Sa kung saan ay bigla na lamang silang nagulat nang makakita ng patay na goblin, hanggang sa dito sumambulat sa kanila ang isang dambuhalang goblin na kinakain ang kapwa nito goblin, na sa isip-isip ni Noor ay lubos nagtataka. At ganito raw pala kalaki ang isang goblin na sabi-sabing pinakamahina sa lahat, at paanong binibasic lang daw ito na tila libangan lang ng mga adventurers. Nilakasan na nga lang nito ang loob at sinabi kay Lin na huwag daw itong matakot pagkat goblin lang naman daw ang kaharap nila. Samantala, binalika naman ang POV ni Lin noong makita nila kanina ang dambuhalang goblin, kung saan agad nitong nakilala bilang isang Goblin Emperor, isang subspecies ng Goblin King na kilalang isa sa pinakadelikadong halimaw ng buong mundo. Gawa mula sa genetic manipulation ng mga tao na matagal nang pinagbawal, dagdag pangaraw na itong nakasagupan nilang Goblin Emperor ay kinakain ang kanyang kapwa, na mas nagpapalakas dito, pagkabahala na nga ni Lin hanggang sa magsalita na itong si Noor at huwag nga raw itong mag-alala pagkat Goblin lang naman ang kanilang kaharap. Namangha na nga si Lin at mukhang nagpunta raw dito ang ating bida dahil alam nitong Goblin Emperor ang kanilang makakalaban, at nang matalo raw nito nang wala nang ibang madamay pa. Na siya nang nagpang-isi sa prinsesa at nagpabalik ng lakas ng loob nito since kasama niya naman daw ang bida natin. Walang ano-ano'y pang malakasang atake na nga ang ibinira ng Goblin Emperor, sunod-sunod na attacking basic sinalag at pinari lamang ni Noor with matching support mula sa prinsesa gamit ang mga skills nito. Sa kabila ng laki ng kalaban ay may taglay itong pambihirang liksi na lubos nilang kinabahala, at sunod-sunod pinagbabato na nga si Noor ng sandamakmak na puno. Dito na nga napansin ni Lin na wala man lang itong ni isang gallows at bihira raw maging sa isang Goblin Emperor ang may pambihirang recovery, hanggang sa mapansin na nga nito ang Mana Stone sa noo ng kalaban na siya raw may sanhi nito, kaya sinabi kay Noor na targetin ang bato nang matalo nila ang kalabang makunat pa sa bato. Pasikat na nga ang prinsesa at naglabas ng pangmalakasang magic para maharang ang mga atake ng Goblin, at dito na nga mas napatunayan ni Lin na ang Mana Stone ang may kagagawan ng pambihirang healing capability ng Goblin Emperor, na lubos nitong kinabahala. Dito na nga nagka-bright idea ang ating bida, na kung maaari ay targetin daw ni Lin ang likod niya gamit ang mahikang ginamit nito kanina. Kinabahala naman ito ng prinsesa dahil pangmalakasang magic daw ito na kayang magwasak ng mga pader sa kastilyo. Huwag nga raw mag-alala ang prinsesa ika naman ni Noor at gagamitin niya raw ang espada para di siya direktang tamaan nito, at ito lang daw ang nakikita niyang paraan para malapitan ang kalaban. Okay na nga lang ang prinsesa sabay agad pamwesto sa likod ng ating bida, at walang ano-ano'y binirahan ng pangmalakasang wind blast ang likod ni Noor na siya nang nagtulak dito mala-rocket papunta sa kalaban, kung saan sinabayan niya rin ang kanyang mga angking skills kagaya ng physical enhancement para mapanatili ang posture niya, feather step para maiwasan ang mga atake ng kalaban, low heel para may handa ang kanyang katawan, and boom, wapak sa pakulo ng Goblin swak na swak, sabay Mana Stone na bunot at lumagapak. Array-array na nga lang si Goblin Emperor habang agad kinuha naman ni Lin ang Mana Stone, at para matapos na ang kanilang inumpisahan, ay ginamitan na nga ng pangmalakasang apoy-apoy magic ni Lin ang Emperor Goblin na kanilang kalaban. Ayon nga at nasunog na ang Goblin habang sa isip-isip ni Noor ay di nga raw muna siya tatanggap ng mga ganitong quest, at kung sakali ay magti-train daw muna siya ulit bago kumuha ng susunod na quest, di nagtagal ay umabot na nga ang balita sa kaharian, at sa pagkakataon nga raw ngayon ay Goblin Emperor naman ang lumutang malapit sa kanilang kaharian, na di ma-imagine maging nitong prinsipe kung gaano raw kalakas lalo na at may pure Mana Stone daw na mas nagpalakas pa rito. Ayon din daw sa balita ay ilang beses itong mas malaki kumpara sa size ng isang Goblin King, na lubos nilang kinabahala. Maaaring kagagawan daw mismo ito ng Magical Empire ngunit ang Mana Stone daw ay napag-alaman nilang Demon's Heart na nagmula pa sa Holy Theocracy of Mithra. Change topic na nga si Rain at kinumusta ang kanyang kapatid na prinsesa. Ayon naman sa mga taga-balita ay nagtamo nga raw ito ng manggilan nilang sugat kaya kinagulat ni Rain at mukhang mahirap na laban daw talaga ang pinagdaanan ng mga ito at kamangha-mangha raw na nalampasan ng mga ito. Dagdag pa ng mga taga-balita na inambush daw ang dalawa ng Goblin Emperor na nagtago at nagbalat kayo sa kagubatan, na ayon daw sa prinsesa ay maaaring matagal na raw na nandoon bago pa sila napadpad sa kagubatan. Lubos kinabahala na nga ito ng prinsipe at panoong nakalusot daw ito sa secret corps nila.
at kung summon ng magic naman daw ang ginamit ay panoong nakalusot sa sensory network ng kanilang kaharian ang ganoon kalaking halimaw. Kalaunan ay nagpaalam na nga ang mga taga-balita sabay nag-abot ng report ukol sa 3 buwang mga kaganapan at naobserba nila sa naturang lugar. Samantala, balik guild na nga sila Lin at Nor at natapos na nga nila ang kanilang quest, at todo pagpuri nga itong bida natin sa mga paganap ni Lin kanina na kinasyay-syay na nga ni ate prinsesa mo. Siguro nanood ka lang sa tabi Aces baguhan ka pa nga talaga, banat na nga sa kanya ni Manong, na siya namang sinang-ayunan ni Nor at halos kaunti nga lang daw na itulong niya kay Lin, na siya niya raw tagapagligtas. Hala siya, ako nga yung kaunti lang ang naitulong, ribat naman ng prinsesa. O siya, ika na nga lang ng guildmaster at alam naman daw nila na maging sa mga baguhan ay mahirap daw ang goblins, nang di alam na Goblin Emperor ang kanilang nadalay, sabay tanong kay Nor kung kamusta raw ang experience. Ang hirap nga raw ika naman ni Nor at di niya raw inakala na ganoon nito sa personal, plus may bato pa nga raw ito sa noo na di niya inakalang kahinaan ng mga ito. Pinagtaka naman ito ni Manong at anong bato raw ang sinasabi nito, at kung goblin daw ba talaga ang pinag-uusapan nila. Oo naman si Nor, kahit tanungin nga raw nito si Lin, oo din naman itong si Lin at kung ano raw ang sinabi ng Nor sensei niya ay yun na yun, kahit ano pa raw sabihin ng iba. O siya, baka manas lang na goblin, ika na nga lang ni Guildmaster sabay hiningi sa kanila ang tenga nito bilang patunay. Natigilan na nga lang ang dalawa, at sinunog nga raw nila ang goblin kaya walang natira. Pahingi na rin lods ng like at subscribe, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Lubos na bahala na nga si Rain sa mga nabasang report, at di lang pala sa Forest of Beasts nangyayari ang mga kababalaghan bagkus ay kalat na sa buong bansa nila, kaya agad inutusan ang kanyang mga alagad na ipatawag ang 6 na sovereigns at may emergency nga raw sila. Samantala, habang stress na stress itong prinsipe ay celebration mode naman itong bida natin kasama ang prinsesa sa nakaraang matagumpay na quest nila laban sa Goblin Emperor, at buti na lang daw binigyan parent sila ng reward ni Manong Guildmaster kahit wala silang naiuwing ebidensya. Habang kumakain ay napaisip na naman si Nor kung hanggang kailan daw ba siya bubuntutan nitong dalaga, at di raw ba nag-aalala ang pamilya nito sa kung ano ang ginagawa nito. Sakto kalaunan ay nagpaalam na nga ang prinsesa at uuwi na raw muna siya sa ngayon, ngunit bago pa man ito makaalis ay bigla na lamang lumutang sa eksena ang kapatid nito, at tila hinahanap ang dalaga. Dito na nga nag-sorry ang prinsipe sabay inilahad ang kanyang layon, na kung maaari ay samahan daw ni Nor si Lin kinabukasan sa isang bayan malapit sa Mountain District. Huwag nga raw silang mag-alala at bibigyan niya sila ng service plus may ipapasama pang escort, at pagpasensyahan na raw ang bigla-bigla ang pakiusap at kakulangan ng impormasyon ngunit hangad nila ang kooperasyon ng ating bida sa ngayon. Okay na nga lang si Nor at mukhang kailangan niya na raw mag-empake para sa paglalakbay na ito. Pahabol naman ng prinsipe na babayaran daw nila si Nor plus lahat ng travel expenses nito kaya wala raw itong dapat ikabahala pa, tsaka siya lang daw ang maaasahan nila sa bagay na ito kaya lubos na kiusap sa bida natin. Ayun nga at tinanggap din naman ni Nor ang pakiusap ng prinsipe, at maging ang guildmaster daw ay ito rin ang payo sa ating bida since maganda raw ang deal na ibinigay kay Nor. Ngunit ayon dito sa ating bida, ay tinanggap niya lamang daw talaga ang offer dahil sa kailanman di pa raw siya nakakasakay ng karuwahe. At nais niya raw masubukan kung ano raw feeling ng nakasakay dito, hahabwisit. Anyway ayun na nga at tuwang-tuwang na sa kanyang biyahe si Nor, hanggang sa kalaunan ay natigilan nito ng mapansin na tila tahimik lamang sa tabi ang prinsesa kaya kinausap ito. Nag-sorry na nga si Lin lalo na at biglaan daw ang request ng kuya niya dito kay Sensei Nor niya, na agad namang binara ng ating bida at huwag daw itong alalahanin ng prinsesa. Tsaka bayad naman daw siya sa paglalakbay na ito at pagbawi niya raw ito sa prinsesa sa nakaraang Goblin Quest nila. Sa kabila nito ay di peren mapalagay ang prinsesa lalo na sa plano nila na rektang puntahan ang kabundukan ng Toros, as per utos nga ng prinsipe, at kung sakali raw na walang mangyari ayon sa prinsipe ay diretso sila sa Holy Theocracy of Mithra. Maging si Ines, na siyang escort nila ay sinabihan ng prinsesa na huwag na masyadong mag-alala pagkat nandirito raw siya. Sabay pa flashback noong kausap nito ang prinsipe na siyang binigyan siya ng secret task, at dalhin nga raw ng ligtas ang prinsesa sa Holy Theocracy of Mithra dahil magkakaroon daw ng kaguluhan sa kanilang bansa. Kalaunan ay nagpahinga muna sa kanilang paglalakbay ang tatlo, at dito sinamantala ni Ines ang pagkakataon para humingi ng pasensya kay Nor at nadamay na nga raw sa mga kaganapan. Pinagtaka naman ito ng ating bida at bakit daw ito nag-so sorry sa simpleng biyahe lang naman daw ang ginagawa nila.
Tsaka bakit tila kanina pa raw aligaga ang dalaga at ano raw ang bumabagabag dito? Ayon naman kay Ines ay may mga iniisip lang daw siya, dagdag pa raw kung paano niya poprotektahan ang ating bida kung sakali, na agad namang sinapla ni Noor at kaya niya raw ang sarili niya kaya huwag mag-alala ang dalaga. Dito na nga pinakita ni Ines ang kanyang abilidad, ang Divine Shield, at kung sakaling may mangyari raw ay magtago lamang sila sa likod niya nang sila ay maprotektahan niya. At anumang magic o sandata ay di raw tatago sa kalasag na ito. Lubos na mangha na nga ang ating bida sabay na alala ang lalaking nakalaban niya kamakailan lang na hindi niya na naman maalala ang pangalan, at parehas nga raw dito kay Ines na may mga pambihirang natatagong lakas, kumpara raw sa kanya na sa simpleng goblin lamang ay sobra raw nahirapan. Drama mode na nga si Ate Mo with matching pa-flashback pa ng kanyang nakaraan, noong nasa bahay ampunan pa ito kung saan nadiscover nito ang kanyang kapangyarihan, kasama ang kanyang kaklase na bigla na lamang nasugatan ng hawakan ang liwanag sa kanyang kamay. Dito na nga siya pinatawag ng mga sovereign para makita ang kanyang kapangyarihan, na ayon sa mga ito ay rare skill daw na pwedeng maging sandata at mahiwa ang anuman, o isang kalasag na kayang protektahan ang sinuman, at kung gugustuhin nga rin daw ng dalaga ay kayang-kaya nitong magpatambo ng isang bansa gamit lamang ang skill na ito. Ngunit huwag nga raw mag-alala si Ines pagkat simula ngayon ay matututunan niya na kung papaano ito magagamit ng maayos. Simula nga raw noon ay tinuruan na siya ni Dandel, ang Sovereign of Shield, at iba pang Sovereign, ngunit dahil sa takot na makasakit pa ng iba ay inilayo na niya ang kanyang sarili sa iba. Dito na nga rin niya na ikwento kung saan niya narinig ang pangalan ng ating bida, na siyang bukang bibig daw ng tumayong tatay niya na si Dandel, at tila grabe ang paghanga sa ating bida. Dito na nga nagugat ang di niya maintindihang pakiramdam, tila pagseselo sa isang tao na kailanman di niya pa raw nakikita. Mas lumala pa nga raw ito noong panahong mismong nakilala na niya si Noor, ngunit sa pagkakataon daw na ito ay mas importante na maprotektahan niya ang prinsesa, bilang shield ng Clay's Kingdom. Sa gitna ng pagdadrama ni Ate Ines Mo ay napansin naman ni Noor ang kakaibang daan sa kabukiran, hanggang sa makita na nga rin ito ng prinsesa at iniutos na itigil ang karwahe. Walang ano-ano'y gumamit ito ng uncover magic at dito bumulaga sa kanila ang isang duro-demonyong palaka. Samantala, kaliwat ka ng pagsabog naman ang kaganapan sa kaharian ni Lalin, na inasahan na nga ng prinsipe kaya pinaalis sila Noor kasama ang prinsesa. Kinabwisit na nga ito ng hari at minura si Deridas, ang nakasagutan nitong hari kamakailan na nagbanta sa kanila at pakanangan ng lahat ng ito. Kanya-kanya nang ang Thoka ang Sovereign Six para labanan ang mga halimaw na lumusab sa kanila, at bawat sulok nga ng kaharian ay pinutakte na kaya wala silang choice kundi i-deploy lahat ng mga sundalo sa pangunguna ng mga Sovereign Six. Balik naman kila Noor ay pinakitang may kasama ang duro-demonyong palaka, isang batang puti ang buhok, na lubos kinagulat ang atake ni Lin kaya nawala ng kontrol sa palaka. Bagamat di alam ang sitwasyon ay agad namang to the rescue si Noor sa bata, at prinotektahan ito mula sa duro-demonyong palaka habang sinubukang pigilan ni Ines at tila may pagdududa sa bata, at nabatid na isa itong demon folk, tawag sa mga demi-humans na may abilidad na makontrol ang mga halimaw, na halos nasakop ang Holy Theocracy of Mithra 200 taon na ang nakakaraan. At inakalang extinct na dahil pinaghuhunting ng mga tao mula noon. Dito na nga nila napagtanto na noong nagcast ng spell ang prinsesa ay kinagulat ito ng bata kaya naputol ang koneksyon sa duro-demonyong palaka, na siya ring bida-bidang paglusob ni Noor na siya nila ngayong kinababahala. Buwisit lusob din kasi agad bobo naman, pabulong-bulong na nga lang ni Ines at buwisit na buwisit kay Noor at di nga raw nag-iisip habang itong prinsesa naman ay di na naitago ang pag-aalala at tulungan nga raw nila ang nurse sensei niya, ngunit agad pinigilan ni Ines at priority niya raw ang kaligtasan ng prinsesa. Walang ano-ano'y bigla na nga lang bumuga ng maitim na tinta ang kalaban na siya namang hinarang ni Noor bilang pagprotekta sa bata, ngunit sa kasamaang palad ay laman pala ito ng matinding lason na siya nang rekta tumama sa kanya. At nagpaisip kay Noor na baka ito raw ang naisabihin sa kanya ni Ines kanina, na hindi lang ito basta ordinaryong palako lamang kundi may lason pala. Black Death Dragon, pangalan nga raw ng kalaban dahil sa dulot nitong sureball na kamatayan, ika ni Ines habang sobra-sobrang pag-aalala ang nadarama ng prinsesa na ayaw paalisin itong moldita, at mas importante raw ang buhay ng prinsesa dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanilang kaharian. Lubhang delikado raw kahit makalanghap lang sila ng kaunting lason mula sa kalaban, na maging ang sovereign healer na si Sane daw ay di kakayaning gamutin.
Pangmalakas ang usok na may laso na nga ang ibinira ng Durudamanyong Pulaka na agad namang hinarang ni Ines gamit ang kanyang Divine Shield, na sinabayan na rin ng prinsesa gamit ang kanyang Purification Magic ngunit sadyang malakas ang lason at di nadadala sa Purify. Sorry na nga lang daw kay Noor at simpleng sundalo lamang daw siya, sa isip-isip na nga ni Ines hanggang sa magulat ito nang makita na nakikipaglaban pa rin ang ating bida laban sa Pulaka sa kabila ng tindi ng lason na natamo nito. Dito na nga napagtanto ni Ines kung bakit ganoon na lamang ang paghanga ng airpot niya at ng ibang sovereign sa lalaking ito, at kahit ayaw niya man aminin sa sarili niya ay ito rin ang taong all this time hinangaan niya, na gagawin ang lahat, kahit isakripisyo ang sarili, maprotektahan lamang ang iba at nangangailangan. Isang tunay na shield, ngunit mukhang huli na raw ang lahat, sabay pakita sa ating bida na nakikipagsabayan pa rin sa kalaban sa kabila ng lahat, hanggang sa bumagsak na nga ito. Pabagsak na rin ang like at subscribe mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Sinumpang mga bata, tawag sa mga batang noong pinanganak ay may sinumpang kapangyarihan na kayang magkontrol ng mga halimaw, ngunit masahol pa sa hayop kung ituring ng mga tao, ayon dito sa bata na nagkikwento. Sipa doon, bogbog dito, malabo lang binabalibag-balibag lamang ng mga mapang-ipang tao na sila ay ikinulong, na lubos pinagtataka nitong bata at ano raw ba ang ginawa nilang masama. Dahil din sa kapangyarihang ito ay kaya nilang basahin ang isip ng mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay mas kinagalit ito ng mga tao kaya mas pinagmalupitan sila. Sa kabila ng mga dinanas niya, pangbubugbog, at pang-aabuso ng mga tao ay kailanman di niya raw naisip na gumanti sa mga ito, ni manakit ng sinuman o makakita man lang ng dugo. Hanggang sa isang araw ay kausapin siya ng kanyang amo, at maaari raw siyang makatulong sa kanilang bansa kung dadalhin niya ang mga halimaw since isang araw siyang demon folk. At kung gagawin nga raw ito ng bata ay kailanman hindi na siya pagmamalupitan pa, at makakakain na ng masasarap na pagkain, pati ang kanyang mga kasamahan, pangako nga raw nito. Ngunit kung tatanggihan daw ng bata ay sisiguraduhin niyang mas malala ang mararanasan nito, pagbabanta na nga ng Durudamanyo. Wala na ngang nagawa ang bata kundi tanggapin na lamang ang utos nito, hanggang sa ipakita na nga ang nangyari sa nakaraan kung saan kasama na nito ang dambuhalang Pulaka, na nakawala sa kontrol nito dahil sa pag-ambush ng grupo nila Noor. Takot na nga ang nadama nito dahil nabigo siya sa kanyang misyon, at inisip ang sasapitin ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang kapalpakan. Mukhang katapusan ng araw niya ngayon sabay na pangiti na lamang, at bagamat wala raw siyang naitulong, ay at least wala raw siyang nasaktan, at sanay sa susunod na buhay niya raw ay di na siya mabugbog pang muli, maging kapaki-pakinabang, at makakain ng masarap kahit isang beses man lang. Dito na nga niya ikinagulat ang pagdating ng ating bida, na siyang prinotektahan siya laban sa halimaw, na lubos niyang pinagtataka, at imbis na protektahan ang sarili sa lason ng Pulaka ay mas inuna siya, kaya ayon, bagamat may kakunaten ay kalaunay natambo na ang ating bida. Walang ano-ano'y biglang pa-flashback sa nakaraan ni Noor, noong mga panahong solo na lamang itong namumuhay sa kabundukan at kababalik lang mula sa training schools na lahat tinanggihan siya. Dito na nga ito nalasan sa niluto nitong pagkain at di inakalang may nakasamang nakakalasong tanim sa kanyang pagkaing inihain. Magdamag na nga itong nanghina at samuka ng dugo hanggang sa makita niya sa libro ang salarin ng kanyang pagkalason, ang tanim na kung tawagin ay Dragon's Ruin. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ito sa pang-araw-araw niya na training ng lubos ng hihina, hanggang sa kalaunan ay naging okay na rin siya. Nagdaan ang mga araw ay naging maingat na nga siya sa pagkuha ng mga tanim na kakainin, ngunit sa kamalas-malasan nitong bida natin ay ahas naman ang nakadalay dito, na lubhang makamandag. Ngunit sa gulat ni Noor ay saglit lang ang epekto nito sa kanya at agad naging okay. Dahil dito ay naisipan niyang kainin na rin ang ahas since wa-epek naman daw sa kanya ang kamandag nito. Kinabukasan ay agad na nga itong naghanap ng ahas at muling pinakagat sa kanya, at dito napansin na mas mabagal na ang epekto ng lason kumpara kahapon, na siyang nagpasaya na nga kay Noor at baka dito na raw siya makakuha ng panibagong skill. Abat simula nga noon ay binanata na nito lahat ng nakakalasong pagkain, tanim, maging mga hayop na siya na nitong naging paboritong kainin, sa pagnanais na makakuha ng panibagong skill ngunit sa kasamaang palad ay wala raw siyang napala, bagkus ay nadiscover niya lang daw na masasarap ang mga nakakalason at makakamandag na hayop. Kaya sigurado raw siya na masarap itong dambuhalang Pulaka na kanyang kaharap.
Medyo nanibago nga lang raw ang katawan niya sa laso ng Polaka kanina ngunit alam niya naman daw na kaya ito ng kanyang katawan kumpara sa mga naranasan niya sa nakaraan. Patuloy na nga nitong nilabanan ng Polaka habang pagkamangha naman ang nadama ng bata, at panong nasasabayan daw ng binata ang makamandag na dambuhalang Polaka. Hanggang sa mabahala na nga ang lahat ng makitang itatodo na ng Polaka ang buong lakas nito. Ngunit syempre di naman nagpahuli si Noor at sinungalngal na nga ang Polaka bago pa man makabuga. Ayon sabog ang kalaban sa sarili nitong lason, na lubos kinagulat ng lahat ng nandoon. Pinagtaka naman ni Noor kung ano raw ba ang ginagawa ng isang makamandag na Polaka sa lugar na ito sabay ng hinayang at mukha pa naman daw sanang masarap ang Polaka. Agad na nga nitong nilapitan ng bata para kamustahin, at kung mag-isa nga lang daw ba ito. Pinabulaanan naman ito ng bata at kasama niya nga raw ang halimaw papunta sa bayan. Nalubos kinagulat ng ating bida ngunit iba ang naintindihan. At inakalang kalakal ng bata ang Polaka at dadalhin sana sa bayan para ibenta, todo effort pa nga raw ito na itago ang sarili sa loob ng seal ng masigurong hindi mananakaw ang Polaka at made liver ng fresh sa pinakamalapit na bayan, at mukhang inalagaan pa naman daw ng matindi ng bata, ngunit heto, na-disgrasya na nga niya ang delivery nito, napatay niya pa ang ede-deliver sana nito, pagkabahala na nga ni Noor sabay todo-todong pagsorry sa bata at sa nagawa niya sa Polaka. Babayaran na nga lang daw niya. At kung pwede hulog-hulugan dahil medyo gipit daw siya sa ngayon. Nataranta naman ang bata at mariing sinabi sa ating bida na wala itong kailangang bayaran, okay na nga lang si Noor ngunit pinagtakang muli kung paano solong nadala ng bata ang ganito kadelikadong halimaw. Walang kutsa-kutsara namang nagpaliwanag ang bata na kaya niya raw magkontrol ng halimaw, na lubos kinagulat ng ating bida habang natakot naman ang bata, ngunit sa gulat nito ay namangha pa nga si Noor sa sinabi niya. Dahil mayroon daw siyang pambihirang skill na dagdag pa nga ng bata ay inborn sa kanya, dahil isang araw siyang demon folk. Astig nyo naman so meaning lahat kayong mga demon folk kayang magkontrol ng halimaw, pagkamangha na nga ng ating bida sa bata. Oo naman ang bata habang napa-imagine naman si Noor sa mga pwede niya sanang gawin kung mayroon siya ng ability na ito, dahil lubha raw kapaki-pakinabang. Nabahala na nga ang bata kung di raw ba siya galit o takot sa kanya bilang isang demon folk. Bakit naman, ika naman ni Noor, at sino raw ba magagalit sa skill nito para sa kanya sobrang nakakamangha at kapaki-pakinabang ito. Di na nga napigil ang maiyak ng bata nang marinig ito, lalo na sa mga pinagdaanan nito sa nakaraan, at talaga daw bang kapaki-pakinabang siya. Natigilan na nga si Noor sa reaksyon ng bata, at kumpara nga raw sa kanya, ay biniyayaan ng pambihirang kakayahan ng batang ito, ngunit bakit tila wala raw itong nikititing na pagpapahalaga at bilib sa sarili. Kaya nilapitan na lamang ito at pinataha. Walang ano-ano'y dumating na nga sa eksena ang kanyang mga kasamahan at kinumusta ang kanyang kalagayan. Sa gulat nila ay okay nga lang si Noor, na ibinida pa nga ang kanyang katawan na batak daw sa lason at kamandag, kaya wala raw silang kailangang ipag-alala pa. Imposible nga raw ito, sa isip-isip naman ng prinsesa dahil hindi lang daw basta lason at kamandag lang ang inilabas ng Polaka, maliban na lamang raw kung naabot na nito ang antas ng isang sacred spirit, na ayon dito kay Lin ay isang teknik na kayang pagalingin anumang sugat at mag-purify ng anumang mahawakan nito, na inabot pa ng 40 years para ma-master ng mismong Sovereign of Salvation, habang nagawa naman daw ni Noor Sensei ng bata pa, na lubos nitong kinamangha. Iminungkahi na nga ni Noor na unahin na nilang asikasuhin ang bata, na nagpatigil sa prinsesa at tinanong ang bata kung isa raw ba itong demon folk. Aba paano mo nalaman, ika naman ni Noor habang pagkabahala naman ang nadama ni Lin at ano raw ba plano ng ating bida sa bata. Kung maaari nga raw ay isama sana nila ito sa karwahe ngunit agad kinontra ni Ines at di nga raw pwede. Naguluhan naman ang prinsesa sa kung ano ang gagawin, pagkat para sa kanila, ay lubhang delikadong lahi ang mga demon folk. Sabay muling tinanong ang ating bida kung okay lang daw ba ito sa kabila ng pagiging demon folk ng bata, at ginawa ng Polaka na kasama nito kanina. Ayon naman kay Noor ay wala naman na silang magagawa pa sa nasalantang bukid, ngunit kasalanan niya raw kung bakit di na matatapos pa ng bata ang layo nito kasama ang Polaka. Nagulat na nga ang dalawang dalaga at kung dadalhin daw ba sana ng bata ang Black Death Dragon sa bayan, habang nagpatuloy naman ang maling pagkagets ni Noor sa sitwasyon at tinanong ang bata kung sino raw ba nag-utos sa kanya na gawin ito. Ayon naman sa bata ay di niya raw kilala, na inakala pa nga nila Ines na pinagtatakpan nito, habang iginiit naman ng bata na di niya kilala pagkat ganito raw silang pinalaki. Dito na nga napagtanto ni Ines na isa itong slave,
slaves na matagal nang inalis sa sistema ng kanilang kaharian ngunit talamak pa rin sa mga karatig bansa nila. Kaya tinanong na lamang ang bata kung may uuwian daw ba itong tahanan kung sakali, di niya raw alam sagot naman ng bata lalo na't piniringan daw siya noong ibinyahe siya rito. Gulong-gulo na nga ang prinsesa sa gagawin niya, sabay naisip ang laging bilin sa kanya ng kanyang tatay na mas pagkatiwalaan ang sarili niyang mata kaysa sa mga sinasabi ng iba. Tinanong naman ni Noor ang pangalan ng bata, at dito nalaman na Rolo ang pangalan nito, habang kinausap naman ni Lynn si Ines at kung pwede raw ba nilang isama ang bata. Gustuhin man nga raw nila ay hindi pwede, ika naman ni Ines pagkat sigurado haharangyan lamang ito sa Holy Theocracy of Mithra kung saan bawal ang mga demon folk, tsaka kahit naman daw isama nila ito at iwan doon ay di sila makakasigurado sa kaligtasan ng bata, at baka isipin pa raw ng Holy Theocracy of Mithra na kalaban sila at atakihin ang mga ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagulat na lamang sila ng may sumingit na lalaki sa eksena, pasingit na rin lods ng like at subscribe, salamat. Mukhang olats yung delivery mo bata ah, ika na nga ng misteryosong lalaki na bigla na lamang lumutang, na lubos pinagtaka nila Noor at kung ito raw ba ang nag-utos sa bata ng nasabing delivery. Pinabulaanan naman ito ng lalaki sabay nagtanong sa ating bida kung ito raw ba may gawa nito, na siyang agad ako naman ni Noor at nag-sorry sa kinahinatnan ng halimaw. Ba't ka nag-so sorry, pagtataka na nga ng kalaban at wala nga raw itong paki kung anuman gawin nila sa Palaka. At ang pinuntang araw niya rito ay ang batang kasama nila. Natuwa naman si Noor at buti na lang daw may sundo na ang bata, hanggang sa nagulat nang bigla na lamang silang atakihin ng lalaki at pagkakapirahan nga raw niya ang batang demon folk na kasama nila, buhay man o patay, wala siyang pakialam basta't siya ay mabayaran. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira nito na pilit hinaharang naman ni Noor, ngunit sa kabila nito ay di naman nagpapigil ang kalaban at desididong makuha ang bata para sa kaakibat nitong pera, kaya binanat-banatan ang bida nating nagkaditilapon-tilapon sa lakas ng atake ni Kuya Kalaban. Bagamat pang malakasan ang parry niya ay nagulat na nga ito sa lakas ng mga atake ng kalaban sa kabila ng liit ng sandata nito, na ikinumpara na nga ni Noor ang lakas sa dambuhalang baka na nakalaban niya raw kamakailan. Lubos ikinabahala na nga ito ng ating bida dahil tanging pagsangga lamang ang nagagawa niya sa harap ng pagkaliksilik-sing assassin dagdag pa at prinoprotektahan na raw niya itong si Rolo, habang sa malayo naman ay di makapaniwala ang prinsesa sa nasasaksihang labanan, at halos di nga raw nila masundan ang galaw ng dalawang naglalabanan. Todo protekta naman itong si Ines at delikado nga raw na lumapit sa dalawa, lalo na nga raw at kaharap nila ngayon ang lalaking tinaguriang Deadman, ang former S-rank adventurer na si Deadman Zodo. Pa-flashback na nga ito sa nakaraan kung saan topic nila ito kasama ang mga Sovereign, ang talented ong adventurer na naging S-rank noong bata pa, at natatanging tao na naging target ng kapwa nito mga S-rank. Dahil dito ay nagka-interes na nga itong si Gilbert na siya na lamang mag-hunting dito ngunit agad sinapla ng ibang Sovereign at inirekomendang huwag na nitong balakin pa. At sabihin na nga lang daw nila na sadyang iba si Zodo at masyadong malakas para labanan ng sinuman. Dito na nga sumingit si matandang ermitanyo at sinabing noong bata pa lamang si Zodo ay namaster na nito ang ancient art of dwarven alchemy, at sa edad na 13 lamang ay tinagurian itong Dragon Slayer. Kinagulat na nga ito ni Gilbert at mukhang mas prodigy daw ito kumpara sa kanya. Idinagdag pa nga ni Tanda na sa sobrang lakas nito ay maging sa ibang bansa ay umabot ang reputasyon nito, at itinuring na pinakamalakas sa lahat ng adventurer. Ngunit sa kabila ng likas na talento at lakas nito ay kailanman din ito ginamit sa tama, na ayon pa nga sa records ay pumatay ng 36 na miyembro ng pamilya ng mga mangangalakal sa bayan ng Serenza, na lubos kinagulat ni Gilbert. Marami na nga rin ang nagmungkahi na tanggalin na lamang ang adventurer's license nito dahil sa maling gawain nito, ngunit hati ang opinyon ng lahat dahil sa dami na rin ang naging kontribusyon nito sa guild, at isa na nga rito ang pagpabagsak nito sa isang disaster-level threat na halimaw ng mag-isa lamang ito, kaya naman isinangtabi na muna ang usaping ito. Kilala nga si Zodo na walang inaayaw ang komisyon, basta ba't may kikitain itong pera kahit ano pa yon. Wala nga raw itong pakialam sa moral, social etiquette, o maging history ng bansa, at isa nga sa mga pinakamalupit at walang awang ginawa nito ay ang magpabagsak ng isang buong bansa. Mula sa pagpaslang ng isang buong hukbo ng army hanggang sa pagsupil ng buong angkan ng royal family, na lubos ikinabahala ni Ines dahil tila ba walang konsepto ng mabait at masama sa sistema ng baliw na adventurer na ito. Marami na nga rin daw ang naghabol sa ulo nito dahil sa laki ng bounty na nakapatong dito,
ngunit lahat dumagdag lamang sa listahan ng mga napatay nito. Kaya naman para maiwasan na ang mga pangyayaring ito, ay minabuti na lamang ng guild na magpakalat ng fake news na napatay na raw si Zodo, na siya nang pinanggalingan ng pangalan nitong Deadman Zodo. Samantala, nabahala naman si Zodo at naubos na nga raw ang koleksyon niyang punyal na nagkadiwasak-wasak sa peri ni Noor. Sorry naman agad ang bida natin at nawasak nga raw niya ang mga ito. Ngunit kasalanan naman daw kasi ng kalaban at bigla-bigla na lang daw nang lulusob. Hala, nag-sorry talaga ang tanga, ika na nga lang ni Zodo habang napapaisip, na hindi raw basta-basta lamang nawawasak ang Orichalcum at Dragon Tusk. Pasensya na nga raw ika na naman nga ni Noor at reimburse na nga lang daw niya sa kalaban kung sakali, na kinabahala naman ni Zodo at napaka-weirdo raw ng ating bida, pati na ang espadang gamit nito. O siya, mukhang kailangan ko na gamitin ito. Ika na nga ng kalaban sabay bato ng kanyang cross na sandata sa taas, nakalaunay naging pagkarami-raming punyal na tinawag nitong Silver Cross, na lubos kinabahala ng lahat. Walang ano-ano'y pinaulan na nga nito ang kanyang sandata sa bata, na agad namang hinarang ni Noor ngunit sa kasamaang palad ay may karamihan kaya mismong katawan niya na ang panangharang maprotektahan lamang ang bata. Nang makita ito ni Ines ay napaisip na nga itong tulungan siya. Ngunit mas nangingibabaw at priority nga raw nito ang kaligtasan ng prinsesa, nakalaunay di rin nakatiis at humingi ng permiso sa prinsesa na tulungan sa laban ang ating bida. Siyang tunay nga ay to the rescue na si Ines kay Noor, gamit ang kanyang pangmalakasang kalasag na basic hinarang lamang ang sandamakmak na punyal ni Kuya Kalaban. Gamit din ang kanyang Divine Shield ay binanata nito ng atake ang kalaban, na lubos kinamangha ni Noor ngunit kasabay din ang pagkabahala pagkat basic iniiwasan lamang ito ni Deadman gamit ang pambihirang liksi nito. Walang mangyayari kung ganito lang ang diskarte natin, ika na nga ni Ines kaya iminungkahi kay Noor na siya na bahala sa opensa habang magfo-focus na lamang daw siya sa depensa. Dito na nga naisip ni Noor na gamitin ang mga nabunging ngipin ng nakalabang palaka kanina bilang pambato, na siyang tunay nga kalaunan ay ibinato sa sandamakmak na punyal ni Deadman Zodo gamit ang physical enhancement at stone throw skill niya. Kinamangha na nga ito ni Ines at nawasak ni Noor ang mga lumilipad na punyal gamit lamang ang mga kuko at pangil ng Black Death Dragon kanina, ngunit sa gitna ng kanilang paganap ay biglang singit na nga ng atake si Zodo mula sa kung saan, buti na lamang ay agad na peri naman ng ating bida, na lubos kinagulat ng kalaban at panaong nakarang nga raw ni Noor ng ganoon kabilis, at nawasak na naman ang punyal niyang gawa pa sa adamantite. Ano pa nga ba at nagsorry na naman ang ating bida at nasira nga raw niya ang sandata ng kalaban, na kinabuisit na nga ni Zodo at kung ano raw kinawerdo ng espada niya ay ganun din kalala ang tama sa ulo ng ating bida, sabay namang sa abilidad ni Noor na makita ang kanyang mga atake at eperi ito. Tsamba nga lang daw ika naman ni Noor ngunit pinabulaanan ng kalaban at pakiramdam niya raw may mas malalim pa na dahilan dito. Sabay ipinabatid sa kanila na titigil na muna siya sa ngayon, at mukhang di niya na rin daw masasaksihan ang special celebration na magaganap sa Royal Capital. Anong ibig mong sabihin? Biglang singit na nga ni Ines at nabahala sa sinabi ng kalaban. Pang-ising-ising nga lang ang adventurer at sinabing maging siya ay walang alam sa mga detalye, basta't ang alam niya lang daw bongga ang mga magiging kaganapan, sabay sa kanila ay nagpaalam na at naging masaya na rin naman na daw ang pagpapalipas niya ng oras sa kanila. Sabay bamanat pa nga sa ating bida na sa lahat daw ng nakilala niyang weirdo at kakaibang tao, ay si Noor daw na mumunguditanggi sa lahat ang pinakamay tama sa ulo, swerte nga raw nitong bata, at tiba-tiba na raw sana siya ngayon kung nagkataon, kung di lang dito sa lalaking ito, muling banat na nga ng kalaban na muli siyang binanatan. Tumigil ka na nga, ribat na nga lang ni Noor hanggang sa tuluyan na ngang umalis ang kalaban. Nabahala na nga ang dalawang dalaga sa mga iniwang salita ng kalaban, habang napatanong naman si Noor kung interesado raw ba ang dalawa sa bonggang party sa Royal Capital na tinukoy ng kalaban. Kalaunan ay iminungkahi na nga ni Noor na bumalik na lamang sila sa Royal Capital, since curious din naman sila at since di rin naman daw nila mas asama si Rollo sa Mithra. Bigla na nga lang nang inig sa takot si Rollo nang malaman na galing sila lahat sa Royal Capital, at di nga raw sila pwedeng pumunta rito, na lubos nilang kinabahala at ano raw ba ang ibig sabihin ni Rollo. Dito na nga ipinaliwanag ng bata na may dambuhalang halimaw raw na lulusab sa Royal Capital base sa mga narinig-rinig niya, na sa sobrang lakas ay kayang magpabagsak ng isang buong bayan. Dahil dito ay napagdesisyonan ng prinsesa na agad na silang bumalik sa bayan ngunit agad kinontra ni Ines. Bago pa man matapos sa pagsasalita si Ines ay inunahan na ito ng prinsesa at alam niya raw na utos ito lahat ng kuya niya.
Kinagulat na nga ito ni Ines at paano raw ito nalaman ng prinsesa. Ayon naman sa prinsesa ay kapatid niya ito kaya alam niya ang takbo ng isip nito. Ngunit di na nga raw ito importante ngayon at mahalagang masabi nila ang kanilang nalaman sa kaharian. Wala na ngang nagawa si Ines kundi sundin na lamang ang prinsesa, ngunit sa kondisyon nga raw na manatili itong sa tabi niya kahit ano pa man ang mangyari. Tinanong na nga ni Noor ang bata kung ano na ang plano nito ngayon. Dito na nga napagdesisyonan ni Rollo na sumama na lamang sa kanila at maaaring demon folk daw ang may kagagawa nito. Pagkamangha naman ang nadama ng prinsesa at napakalaki raw ng puso ng Noor sensei niya kumpara sa kanya, habang sa isip-isip naman ng ating bida ay lubos ng hihinayang, at di man lang daw niya natikman ang palaka na kanyang nakalaban. Kalaunan ay nagmadali na nga silang bumalik sa royal capital, habang sa kaharian naman ay tila may namataan ang kanyang kuya mula sa himpapawid, at nang gamitan ito ng uncover spell ay lubos na gulantang nang makita ang nakapaloob ditong halimaw, na ayon dito sa kawal ay isang black dragon. Ngunit pinabulaanan ng prinsipe at sinabing hindi lang ito basta dragon lamang, bagkus ay isang calamity dragon. Pakurot na rin lods ng like at subscribe, salamat. Habang nasa karwahe ay bigla na lamang natigilan si Noor at may kakaiba raw siyang nararamdaman sa bandang kaharian. Kinabahala naman ito ng iba dahil wala naman raw silang maramdaman hanggang sa sumambulat na nga sa kanila ang isang dambuhalang dragon na ayon sa prinsesa ay isang calamity dragon. Sa laki nito ay nandilim na nga ang buong kaharian, na lubos kinabahala ng prinsipe at napagtantong kagagawa nito ng Kalabang Imperyo, na ginising ang Calamity Dragon mula sa mahimbing nitong pagtulog. Dahil dito ay agad na ngang ipinag-utos ng prinsipe ang agarang paglikas ng mga tao sa kanilang kaharian, habang ang Sovereign Six naman ay di magawang magtipon at magsama-sama gawa ng kanya-kanyang kalaban na kanilang kaharap. Samantala, pinuntahan naman agad ni Gilbert ang hari para sa layo nilang paglisan sa kaharian, ngunit agad binara ng hari at sila na nga raw bahala sa mga tao at pagsiguro sa kaligtasan ng mga ito sabay nagpaiwan at may trabaho pa nga raw siyang kailangan asikasuhin. Drama mode naman ang prinsesa pati na si Ines, at sa harap nga raw ng Calamity Dragon ay di malayong mawasak ang buong royal capital, at bagamat lumisan na ang lahat ay sigurado raw na magpapaiwan ng hari para harapin ang nasabing dragon, kahit alam naman daw nilang walang laban dito maski ang mismong hari. So yan pala itsura ng isang dragon, biglang singit na nga ni Noor sa tabi sabay tanong kay Lin kung nasa kaharian pa raw ba ang kanyang kuya at amang hari. Malungkot na oo naman ang sagot ng prinsesa at huli na nga raw ang lahat para tulungan pa ang mga ito. Kinontra naman ito ng ating bida at sa tingin niya raw aabutan niya pa ang mga ito kapag tumakbo siya, na lubos pinagtaka naman nila at paano raw sa ganitong kalayo na distansya. Edi gawin natin yung ginawa natin sa Goblin dati, mungkahi na nga ni Noor, hanggang sa mapagtanto ng prinsesa na ang ibig nitong sabihin ay ang wind blast spell niyang nagpatilapon dito dati na bagamat pwede ay lubha raw delikado. Huwag nga raw mag-alala ang prinsesa pagkat sasaluhin naman daw ng kanyang espada ang impact ng nasabing spell, tsaka malaki raw ang utang na loob niya sa mga tao ng kaharian lalo na sa airpat ni Lin kaya nais niyang tumulong. Drama mode na naman nga ang prinsesa at bakit napaka-negative niya raw sa ganitong sitwasyon habang ang Noor sensei niya heto nag-iisip ng mga solusyon, kaya wala raw siyang karapatan para ang iminungkahi nito ay pagdudahan, lalo na ang mag-alinlangan. Samantala, drama mode din ang airpat nitong hari at napaisip sa kawalang hiyaan ng karatig imperyo nila na gagawin talaga ang lahat makamkam lamang ang Dungeon of the Lost na bahagi ng kanilang kaharian, na nais gawing military power ng mga ito para masakop ang buong mundo. Wala nga raw pakialam ang mga ito kahit mawasak pa ang kanilang kaharian makuha lamang ang dungeon mula sa kanila, na siya niya raw pagkakamali at mukhang minaliit niya ang hangganan ng kabaliwan ng nasabing imperyo, na aabot talaga sa punto na magpapadala ng isang Calamity Dragon. Pasensya na nga raw sa mga nasasakupan niya at tanga-tanga ang kanilang hari, ngunit hayaan nga raw nilang bumawi siya, at bagamat di niya man magawang tapusin ng dragon ay sisiguraduhin niya raw na isasama niya ang isa sa mga mata nito. Samantala, gamit ang Divine Shield ni Ines ay gumawa ito ng isang malaking tubo sabay pinatayo ang ating bida sa harap nito. Umoki naman itong si Noor ngunit nagtaka nang magsimula ng mag-cast ng spell ang prinsesa at tila iba raw ito sa nakaraang ginawa nito. Sorry in advance na nga lang ang prinsesa at mas malakas nga raw ito kumpara sa dati, at bago pa man makapagsalita si Noor ay bigla na lamang itong nawala ni kaluluwa wala. Balik sa kaharian ay di na nga nagpatumpik-tumpik pa ang Calamity Dragon, at nagsimula ng bumuo ng pangmalakasang hami-hami wave.
Lubos si kinabahala na nga ito ng lahat at ito nga raw ang Elder Dragon Breath na siyang nagwasak sa kontinenteng ito ilang daang taon na ang nakakaraan. Sa kabila nito ay matapang itong hinarap ng hari, na napangiti na lamang at mukhang di man lang daw siya bibigyan pagkakataon ng kalaban na makasagot man lang ng atake. Dito na nga nito ibinaba ang kanyang espada sabay naglabas ng isang nagliliwanag na punyal, at ipatitikim niya raw sa Calamity Dragon ang lakas ng mga tao. Ikinabahala naman ito ng mga sovereign at tinawag itong Blasting Sword, isang sandata na nag-iipon ng lahat ng lakas ng nagmamay-ari nito, para sa isang pangmalakasang sakripisyong pagsabog. Hype na nga tatay mo at desidido ng magsakripisyo hanggang sa matigilan ng biglang pumasok sa eksena ang ating bida na bumangga sa panga ng bumagsak na nag-uurumintadong dragon. Nagising na nga lang ang dragon na nagtataka at bakit nababalutan daw siya ng alikabok, at kung itong bidang araw ba natin ang may gawa nito. Nagalit na nga ito sabay sabing ang malalakas ang nagkokontrol sa mahihina sa pamamagitan ng karahasan, kaya umanda nga raw itong bida-bida na matikman ang natural na batas ng mundo sabay ibinira ng buong lakas ang kanyang dambuhalang buntot kay Nor, ngunit basic pineri lamang ng ating bida, ayon bumagsak na namang muli ang dambuhalang dragon. Sa kabila ng atake ng dragon ay mas kinabahala pa nga ni Nor ang paglipad niya kanina na ayon dito ay akala niya raw katapusan na niya, sabay pa flashback sa mga kaganapan kung saan nagkahimatay-himatay siya sa lakas ng wind blast ng prinsesa, at gamit ang kanyang physical enhancement na skill ay minani-obra ang direksyon ng kanyang paglipad, sa kasamaang palad ay wala na itong nagawa ng nasa ere na kaya ayon binanata na lamang ang panga ng dragon na siyang pinakita kanina. Kamot ulo na nga lang ito at sasabihan niya raw si Lin na di na nila ito uulitin pa sa susunod, sabay pakita sa resulta ng peri niya kanina na lumikha ng isang malaking butas sa mga ulap. May kalakihan nga raw itong dragon ngunit kung ikukumpara sa ginawa ni Lin ay di naman daw ito nakakatakot, sabay nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili na baka raw maging siya ay kaya itong matalo. Samantala, narating naman na nila Ines ang Royal Capital. Ngunit bago pa man sila makapasok ng tuluyan ay bigla na lamang silang inambush ng ilang Goblin Emperors na lubos kinabahala ng prinsesa, at bagamat maliliit daw ito kumpara sa nilabanan nila ni Nor Sensei ay di nila maaalis ang katotohanan na Goblin Emperor's parent ang mga ito. Nilakasan na nga lang nito ang loob nito at kumpara nga raw sa kaharap ng ating bida na dragon ay goblins lamang ito. Sa kasamaang palad ay wa-effect na nga ang yellow-yellow spell ng prinsesa sa mga Goblin Emperors. Buti na lamang at nandito si Rolo na siyang nagpatigil sa mga halimaw since isa nga itong demon folk. Sinamantala na nga ito ng prinsesa para banatan ng pangmalakasang ice tubig spell ang grupo ng Goblin Emperors, sabay pasikat ni Ines na inilabas ang kanyang divine sword, na siya na nga nitong ibinira sa mga kalabang nagyelong Goblin Emperors. Pagkamangha na nga ang nadama ni Lin sa pinasiklab ni Ines ngunit mas namangha sa ipinamalas ni Rolo na siyang nagkontrol sa mga halimaw. Sa kabila ng panggigigil ng Calamity Dragon ay di na nga ito makapaniwala na wa-epek ang bawat burn niyang atake sa ating bida na lubos nitong minamaliit noong una, at paanong magkadiwasak-wasak na raw ang kanyang mga kuko at kaliskis na undestructible kuno. Pagkamangha naman ang nadama ni Nor sa kanyang espada at kahit saan niya nga raw ito gamitin ay kailanman di niya ito nakitang nagkagasgas man lamang, at ano raw ba talaga itong espada na ito, well anyway daw importante manalo siya sa laban na ito. Sa galit ng Calamity Dragon ay muli na nga itong nag-ipon ng enerhiya sa bibig nito, ang pangmalakasang Elder Dragon Breath na lubos kinatatakutan ng lahat, sabay ibinirerekta sa ating bida. Sa gulat ng lahat ay basic pineri lamang ito ng ating bida at nagmistulang mangtanga lamang ang ultimate attack ng dragon na napanganga na lang sa mga kaganapan. Galit na galit nga raw ang dragon ika naman ni Rolo since naiintindihan nga nito ang salita ng mga halimaw, at sobrang frustrated dahil di raw ito tinuturing na seryosong banta ng ating bida, kahit ginagawa na raw nito ang lahat. Ma-pride raw na nilalang ang mga dragon ika naman nitong hari, lalo na ang mga elder dragon na naniniwalang sila ang pinakamalakas sa lahat, ngunit iba raw ang nakikita niya sa labang ito. Na maging ang mismong Calamity Dragon ay tinanggap ng ang mahina sa laban na ito, ang walang kwenta sa labang ito, ay siya, sabay na bungi ng muling umatake sa ating bida. Sa pagbagsak nito ay nagmistulan na nga itong pusa na tila nakahanap na ng amo, na lubos kinagulat nila Lin na siyang nakasaksi sa lahat. Nang makita ni Nor ang pangil ng dragon ay dito na nga nito naalala ang kwento sa kanya dati ng kanyang erpat tungkol sa bayaning Dragon Slayer, sabay na pangisi na lamang at mukhang di raw siya akma bilang hero, at di magawang patayin ang dragon.
Dito na nga siya nilapitan nila Lin na siyang sinalubong niya naman ng may ngiti habang nasa likod ang nagpapakyut na dragon. Pakyut na rin lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. Nasaktan ka ba sensei? Tanong na nga ni Lin sa ating bida na hindi man lang pinagpawisan sa mga kaganapan, at ipinasalamat ang mga nangyari kay Rolo at kaya raw pala biglang umamo ang dragon ay dahil sa dumating na itong bata. Agad itinanggi naman ito ng bata at hindi raw siya ang dahilan sa pagkalma ng kalabang dragon, na ayaw namang paniwalaan ni Noor at naisip na marahil itinatanggi lamang ng bata dahil sa takot na katakutan siyang muli ng ibang tao bilang isang demon folk. O siya sige na nga, ika na nga lang ni Noor at na-misunderstand na naman ang sitwasyon. Dito na nga sumingit ng pabor si Noor kay Rolo na kung maaari raw ay pabalikin na lamang ang dragon sa pinanggalingan nito, na lubos pinag-alala naman ng lahat at lubhang delikado nga raw ang dragon para palayain na lamang. Ipinabatid naman ni Noor na bagamat mas magandang patayin na lamang ang dragon sa sitwasyon na ganito, ay di niya raw kayang patayin na lamang ang dragon kanyang kaharap, medyo makasarili nga raw ang mungkahi niyang ito ngunit sana raw ay pagbigyan siya ng mga ito. Wala naman nagawa ang iba kundi pagbigyan ng ating bida na siyang tumalo sa dragon, habang nabahala naman si Rolo sa kung papaano niya pakikiusapan ang Calamity Dragon. Biglang bulong na nga ang bida natin na huwag nang mag-alala ang bata pagkat di naman daw matatakot sa kanya sila Ines at Lin at inaako lang ito ang bumabagabag sa bata. Bagamat nababahala ay kinausap na nga nito ang Calamity Dragon kalaunan, at dito nagulat nang sabihin daw sa kanya ng dragon na gagawin daw nito lahat ng anumang utos ng kanyang master. Lubos kinagulat na nga ito ni Noor at inakalang si Rolo ang tinutukoy na master ng dambuhalang dragon habang di naman makapaniwala ang iba na tinuring ng master ng Calamity Dragon ang ating bida na walang malay sa kanyang nagawa. Dito na nga iminungkahi ni Noor na utusan ni Rolo ang dragon na mahina kung umuwi na sa pinanggalingan nito at kung Pepwid ay di naman akit pa ng tao kailanman. Wala namang naging kaso dito ang Calamity Dragon at agad pinagbigyan ang hiling ng ating bida, na kalaunan ay lumipad na papalayo at umalis na sa kanilang kaharian. Di pa man nagtatagal sa paglipad ang Calamity Dragon ay nagulat na lamang silang lahat nang may biglang umatake dito sa himpapawid, na sa kasamaang palad ay nagpabagsak sa dambuhalang dragon na rektang tinamaan ng biglaang atake. Dito na nga pinakita ang tuwang-tuwang emperor ng kalabang imperyo na siyang may gawa ng pag-atake sa Calamity Dragon, at sa lahat ng mga kaganapan at pag-atake sa kanilang kaharian. Ano ba yan, akala ko pa naman wasak na ang aabutan ko, ika na nga ng emperor na duro-demonyong kontrabida ng kanilang kaharian, na siya nangang pinalabas lahat ng kanyang alagad at mga kawal with matching iba't ibang aparato na pang-atake nito bilang parte ng kanyang masasamang plano, sabay pa flashback sa nakaraan, nung ipinag-utos nito ang paggising sa Calamity Dragon na siyang lulusob sa Royal Capital, at matapos nga raw wasakin ng nasabing dragon ang kaharian ay lulusob daw sila kasama ang kanilang puwersa, kargado ng iba't ibang sandata at mga pangmalakasang aparato. Sa kabila ng mga planong ito ay kinontra ito lahat ng isang lalaki na nagngangalang Randeos, at di niya raw nakikita ang digmaan na ito na kapaki-pakinabang para sa kanila. Kinabwisit naman ito ng emperor na siya nangang sinipa ang lalaking ito, at huwag daw nitong pinapakialaman ang desisyon niya, lalo na at walang sino man ang kayang tumapat sa imperyo at magical technology nila, na siya niya raw sisiguraduhing malalaman ng buong mundo, at magsisimula sa pagwasak nila sa kaharian ng Clays na walang pakinabang sa Dungeon of the Lost na nararapat lamang daw para sa kanya. Samantala, agad pinuntahan naman nila Noor ang lugar na binagsakan ng Calamity Dragon, at pinag-aalala kung buhay at okay pa raw ba ang halimaw. Dito na nga nila nakita ang sandamakmak na army ng katabing imperyo, na siya ring nakita sila at napansing kasama itong si Ines, na marahil siya raw dahilan kung bakit okay pa rin ang Royal Capital sa kabila ng paglusob ng Calamity Dragon, na kilalang alamat sa buong mundo dahil sa taglay na lakas nito. Tawa-tawa na nga lang ang Emperor at eto na raw ang katapusan ng mga nasabing alamat, sa mundong kanyang gagawin na kaalaman at teknolohiya ang mananaig, sabay utos na pasabugin ang aparatong tinawag nitong Brian Aquila Ines, na marahil tinagurian daw na Divine Shield, ngunit siguradong abo raw laban sa pinagmayabang nitong aparato. Walang ano-ano'y pang malakasang laser na nga ang ibinira nito papunta sa grupo ng ating bida, parehong aparato na nagpabagsak sa Calamity Dragon. Ngunit bago pa man tumama kay Ines ay agad nang ang pineri ni Noor ng walang kahirap-hirap, na lubos na namang kinagulat ng lahat maging ng Emperor na lubos nagtaka at marahil pamalya nga lang daw ang atake nila. Samantala, pagtataka rin ang dulot nito sa ating bida at sino raw ba ang mga ito?
Paliwanag naman ng prinsesa na ito ang imperyo na pinangungunahan ng duro-demonyong si Darius III, na siguradong libu-libo ang dalang army at layong pabagsakin ang kanilang kaharian para sa pansariling interes nito sa Dungeon of the Lost. Lubos kinagulat na nga ito ng ating bida habang pag-aalala naman ang nadama nila Ines pagkat alanganin sila sa lakas ng puwersa na dala ng nasabing kalaban. Kailangan na raw nilang umatras muna sa ngayon at hanapin ang kanyang kuya, mungkahi na nga ng prinsesa sa kanila, sabay tanong sa ating bida kung ano raw ba ang plano nito ngayon. Aces tinatanong pa ba yan? Ika na nga ng ating bida na sa isip-isip ay naisip din na umatras na sila sa mga kalabang ito, ngunit iba naman ang naging pag-intindi rito ng prinsesa at inakalang nais lumaban ng kanyang Norse sensei. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na nga lang silang pinaulanan ng kalaban ng sandamakmak na pew-pew-pew. Agad naman itong hinarang ni Ines gamit ang kanyang divine shield ngunit ikinabahala ni Nor pagkat mukhang walang plano ang kalaban na paalisan sila sa lugar na yun. Kaya naman iminungkahi ng ating bida na magsisilbi siyang diversion nang makatakas ang iba niya pang kasamahan sa mata ng mga kalaban. Sa isip-isip na nga ni Nor na marahil di raw siya magaling makipaglaban ngunit kung takbuhan daw ang usapan ay basic lamang ito sa kanya, sabay pa flashback sa kanyang kabataan, noong panahong batak siya sa takbuhan dahil sa lagi siyang hinahabol ng mga babuyog dati. Huwag daw silang mag-alala pagkat sisiguraduhin niyang babalik siya ng ligtas, ika na nga niya sa kanyang mga kasamahan. Agad sumang-ayon naman ng prinsesa ngunit bago raw yun ay hayaan daw ng ating bida na magbigay siya ng kahit kaunti man lang na tulong, sabay porma sa likod ng ating bida, na lubos kinabahala ni Nor at baka banatan na naman daw siya nito ng pangmalakasang wind spell. Pinabatid naman ng prinsesa na huwag daw mag-alala si Nor sensei pagkat ko-controlin niya raw ang lakas na ibibur niya. Wala naman ang nagawa ang ating bida kundi sabayan na lamang ang plano ng prinsesa, bagamat labag sa loob at di nga raw siya ready sa isip-isip niya, hanggang sa walang ano-ano'y lumipad na nga lang ito sa lakas ng wind blast na banat ng prinsesa sa kanyang likod, at dito pineri lahat ng pinapaulang pew-pew-pew ng kalaban sa kanila. Sinamantala na nga ni Nor ang lakas ng tulak sa kanya ng prinsesa para mareekta ang hukbo ng mga kalaban, nakalaunay siya na nga niyang narating at pineri lahat ng mga sandet at kalasag ng mga ito, nang masigurado niya raw ang pagtakas ng kanyang mga kasamahan. Sa lakas ng ating bida ay nagkadiwalwal-walwal na nga ang mukha ng kalabang emperor habang isa-isa namang natamba ang mga kawal nito sa pagbagsak ng mga sandatang pineri ng ating bida. Maging mga aparatong dala nila ay nagmistulang tissue lamang na nilipad sa hangin gawa ng lakas ni Nor, na mistulang bagyong nanalasa sa puwersa ng kalabang nagmungtanga lamang. Di na nga lubos mo ari ng mga kalaban kung ano ang nangyayari habang takot naman ang nadama ng emperor at tila sa kanya lamang daw nakatingin ang ating bida at tila alam daw nito na siya ang emperor. Lubhang nataranta na nga ito at mukhang katapusan niya na raw at unti-unti na ngang nilapitan ni Nor, ngunit nilampasan lamang ng ating bida, kaya inakalang naduwag ito laban sa kanya, hanggang sa ipakita na nagsiliparan na ang mga laser na mga aparatong dala nito at ito ang pinunterya ng ating bida. Napasusmerisep na nga lang ang emperor at ano raw ba ang nangyayaring ito, na maging ang 10,000 sundalo na dala niya, na todo naka-armor at pangmalakasang sandata pa, pati na ang laser niya na nagpatamba sa Calamity Dragon, ay nagmukhang mga basura lamang sa misteryosong lalaki na ito. Mas kinagulat pa nga ng emperor nang makita ang espada ng hari, ang Black Blade na pinakaasam niya raw sa lahat ng dungeon relics, at paanong nasa kamay raw ng lalaking ito. Paanoong nabubuhat daw ito ng ating bida sa maging ang hari raw na kilala sa pambihirang lakas nito ay kailangan pa ang 2 kamay para mabuhat ang nasabing espada. Sinong animal na ito? Hype bin asik lang lahat ng meron akong hype na yan, nang siya lamang mag-isa, at ngayon pang ising-isi lang daw sa kanya at mukhang ninanamnam ang paghihirap niya bago siya patayin ito. Ang mismong bagay na nais niyang gawin sa hari ng Royal Capital ngunit sa kanya nangyayari ngayon. Sabay ihi na nga sa diaper ni Tanda at di na kinaya ang takot na nadarama sa ngisi ng ating bida, at rekta sakay sa kanyang kabayo at kumaripas ng alis papalayo kay Nor, hahaha. Pakaripas na rin lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. POV naman nga ni Nor ang pinakita kung saan lubos ang pagtataka nito sa suot na pangmalakasang gold armor ng isang matanda sa gitna ng laban, at maging ang kabayo nga raw nito ay todo armor din ng ginto na lubos niyang kinahihiwagaan. Ngunit di raw ito ang oras para isipin ang mga ito sabay muling bumalik sa pagperi ng mga espada at kalasag ng mga kawal at alanganin daw siya kung sakaling mahawakan ng mga kalaban ang mga sandatang ito.
Maging mga aparatong dala ng kalaban ay dinamay na nga rin ng ating bida bilang pagpapasiguro, at di man sadya ay nadamay na sa paggulong-gulong itong Emperor na hanggang ngayon lubos pinagtataka ni Noor kung sino at ano ang ginagawa sa gitna ng kaguluhang ito. Dito na nga pinakita ang lubos pagkataranta ng Emperor sa harap ng ating bida habang ito namang si Noor dead malamang dahil ang tanging nasa isip ay mapanatiling hiwalay ang mga sandata at aparato sa kamay ng mga kalaban. Unti-unti na nga nitong nadama ang pag-ad dahil sa sunod-sunod na pagperi sa mga kalaban, na kalaunan ay nag-alala pa nga sa matanda na may gintong armor at baka masaktan daw kung mananatili sa gitna ng kaguluhan. Dito na nga niya napansin ang takot sa kanya ng matanda, kaya para maipakitang hindi siya banta sa kaligtasan nito ay pilit ngumiti ngunit iba ang naging dating sa Emperor, at doon na nga pinakita ang pagkaripas nito ng takbo kasama ang kabayo nito. Saktong pag-alis ng Emperor ay siya namang pagbagsak ng katawan ni Noor, at mukhang bumigay na raw ang kanyang katawan sa sunod-sunod niyang ginawa. Sinamantala na nga ng mga kalabang kawal ang kanyang panghihina, ngunit bago pa man siya tuluyang malapitan ng mga ito ay siya namang pagdating ng mga sovereigns na to the rescue sa ating bida na lubos ng nanghihina, at sila na nga raw bahala tumapos sa sinumulan ng ating bida, at nakakahiya naman daw sa karangalan nilang mga sovereign kung iaasa lamang lahat sa kanya. Kanya-kanya nang ang pasikat ang mga ito, habang pagkamangha naman ang nadama ni Noor dahil sa ito ang mga idolo niyang adventurers noong bata pa siya. Tulong-tulong nang ang binanata ng mga sovereigns ang mga kalaban, gamit ang kanilang mga natatanging kakayahan, habang napapa-flashback naman itong bida natin noong mga panahong tinuturuan siya ng mga ito bilang mga instructor. Bagamat ibang-iba na ang itsura ni Noor kumpara noong bata pa siya ay agad naman siyang nakilala ng ibang sovereigns, hanggang kalaunan ay ginamat na nga siya ni Lin mula sa sobrang pagod na lubos nitong pinasalamat, bagamat sa isip-isip ay grabe na raw ang kanyang gutom. Samantala, ayon naman sa intel na nakuha ng mga sovereigns mula sa mga nabihag na kalaban ay ito na raw lahat ng kanilang puwersa at wala nang iba pa, kasama na ang mga halimaw at calamity dragon na pinalusob ng mga ito sa royal capital, ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas nga raw ang emperor na pasimuno ng lahat ng ito. Pinagtaka na nga ito ng mga sovereigns at talagang sumama pa raw talaga ang emperor sa paglusob na ito, at mukhang ganito raw ito Katie wala sa puwersa nila, ngunit babong galawan daw para sa isang self-proclaimed na wise ruler kuno, banat naman ni matandang ermitanyo dito. Teka yan ba yung matanda kanina sa gitna ng kaguluhan, singit na nga ni Noor sa usapan ng mga sovereigns, at nakita niya nga raw ito kanina na todo naka-gold na armor pati ang kabayo nito. Agad na pagtanto naman ng mga ito na ito nga ang emperor, sabay pinag-alala na kapag nakalampas na ito sa border ay di na nila ito masusundan pa. Mukhang alanganin na nga raw silang maabutan pa ito sa ganitong pagkakataon lalo na sa pamamagitan ng normal lamang na paraan, kung meron na lang daw sanang paraan para sila ay makalipad ay baka kung sakali ay magawa pa nila itong maabutan. Biglang singit na nga si Noor at sinabing mukhang meron pa naman daw silang magagawa, pero yun daw ay kung buhay pa raw ito. Dito na nga nila pinuntahan ang sugatang katawan ng Calamity Dragon, na lubos kinamangha ng mga sovereign at di inakalang sa tanan ng kanilang buhay ay makakakita ng Calamity Dragon ng ganito sa malapitan. Walang ano-ano'y sinimulan na nga nilang gamutin ang sugatang dragon bilang pakiusap ng ating bida, hanggang sa magsalita ang healer sovereign na grabe na raw ang pinagbago ni Noor na halos di niya agad nakilala. Kinagulat naman ito ni Oaken at di inakalang si Noor ang ating bida at bansat nga raw ito dati. Aba takalain mo buhay ka pa po Instructor Oaken, pabirong ribat naman ni Noor sa banat ng matandang ermitanyo. Aray-aray na nga lang si Oaken at tila nasaktan sa sinabi ng ating bida habang tawa-tawa lang si Noor at di peren daw nagbabago ang mga biro ni Instructor Oaken. O siya, sigurado ka ba talaga sa plano mo Noor? Pag-change topic na nga ng matanda at kung seryoso raw ba ito na sasakyan nila ang dragon para mahabol ang bida-bidang emperor. Oo naman itong bida natin at huwag nga raw silang mag-alala pagkat andyan naman daw si Rollo. Pinangamba naman ito ni Oaken at mukhang walang kumpiyansa sa sarili ang bata na may segowa ito, ngunit iginiit pera ni Noor na magiging okay ang lahat. Di nagtagal ay nagkamalay na nga ang Calamity Dragon, na todo-todo ang galit na maging si Noor ay agad na intindihan. Ayon naman kay Rollo ay nais daw maghiganti ng dragon, at hinihintay ang utos ng kanyang master para isagawa ito. Lubos kinamangha na nga ito ni Oaken at nakokontrol daw nito ang Calamity Dragon na agad sinang-ayunan naman ni Noor at pambihira raw talaga itong si Rollo, todo tanggi naman itong si Rollo ngunit bago pa man niya masabi na si Noor ang tinuturing nitong master ay muli na namang nag-urumintado ang dragon at nais na nga raw nitong umalis ngayon na.
Walang ano-ano'y nagpresente na nga sila Lin at Ines na sasama at sila nga raw ang magsisilbing guard ni Rolo, sabay tanong sa ating bida kung sasama raw ba ito. Natigilan na nga si Noor at bagamat walang choice kundi sumama ay lubos pinagpawisan na nga, at sa loob-loob ay napapaisip at nagdadalawang isip pagkat takot daw siya sa heights. Ngunit ansama naman daw tignan kung di siya sasama isa siya nga may ideya ng lahat ng ito. Ayon na pasubo na nga ang bida nating takot na takot. Yehe na nga ang prinsesa sa pagsama ng ating bida, bukod sa kanila ay nagpresente na ring sumama ang iba pang sovereigns na lubos kina-excite ng ating bida, bukod dito kay Oaken na kailangan maiwan daw pagkat bantay sa mga nahuli nilang kalaban. Maging ang kuya ni Lin ay nakijoin na rin sa kanila, at mukhang kailangan din daw nila ng tagapamagitan kung sakali. Kasama na nga nitong dumating ang hari na lubos kinatuwa ng prinsesa at ligtas nga raw ang mga ito. Samantala, todo sorry naman itong si Ines at sinuwi nga raw niya ang utos ng prinsipe, kaya tatanggapin niya raw anumang parusa na ipapataw nito sa kanya. Wala nga raw dapat parusahan ayon naman sa prinsipe dahil kasalanan niya raw ang pagbigay ng isang walang kwentang utos, sabay nagpasalamat kay Ines. Ang prinsipe na nga ang inatasan ng hari na manguna sa kanilang paglalakbay, at sa ating bida bilang bantay ng kanyang mga anak, na agad namang sinang-ayunan ni Noor at sisiguraduhin niya raw na ligtas silang makakabalik. Di nagtagal ay biyahe mode na nga ang mga ito, habang pagkamangha naman ang nadama ng mga naiwang sovereign sa pagbabagong pinagdaanan ng ating bida, na tila isang bayani raw na nagmula pa sa mga estorya at alamat. Mangtanga nga lang daw sila kung ikukumpara rito, at lubos na hihiya sa kat-amaran nila kumpara sa sipag at pagsisikap ng ating bida. Simula nga raw ngayon ay magsisikap siyang muli na mapatalas ang kanyang espada, ika na nga ng sword sovereign. Abat sa isang tao na nahihiya, ikaw lang ata ang kilala kong sobra pang naengganyo at masaya, banat na nga sa kanya ng isa pang sovereign. Abat tignan mo naman kasi pinakita, ribat na nga ng mga ito sa isa't isa na parehas di maitago ang pagkamangha sa ating bida. Samantala, habang nakasakay sa dragon ay di na nga sila magkamayaw sa paghahanap sa kung nasaan na ang emperor, at di nakalang ganito kabilis nakatakas mula sa royal capital. Kung sakaling makalampas nga raw ito sa tulay ay kontrolado na ito ng kalabang imperyo, at mahihirapan na silang sundan pa ito, kaya iminungkahi ng ibang sovereign na bumalik na lamang. Walang ano-ano'y may naaninag na nga ang prinsesa mula sa malayo, ang bida-bidang emperor na kumakaripas ng pagtakas papunta sa imperyo nito, ngunit sa kasamaang palad ay malapit na nga raw ito sa border. Sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon sa kung lulusab ba o papabayaan na lamang ang emperor ay biglang singit na nga itong si Ines, at humingi ng pahintulot na wasakin nga raw ang nasabing lugar, nang kung sakaling magkagulo raw ay wala nang panglaban pa sa kanila ang kalaban kung nagkataon. Kinagulat naman ito ng prinsesa at ang madalas kalmadong night lamang ng kanilang kaharian na si Ines ay iba ang panggigigil at galit ngayon, pagkat ang royal capital na sinumpaan nitong protektahan ay nilapastangan ng mga walang hiyang kalaban. Di na nga ito kinontra maging ng prinsipe at sinabing huwag daw magpigil ang dalaga. Gamit ang kanyang divine sword ay sunod-sunod na atake na nga ang ibinanat nito sa border ng kalabang imperyo, na siya na ngang nagwasak sa mga ito. Wala na nga raw atrasan nito ika naman ng prinsipe at dito nga raw nakasalalay ang dikta ng digmaan na kanilang kinakaharap, kaya umanda raw sila at susundan nila ang emperor anuman ang mangyari. Kumpiyansa naman ng prinsesa lalo na raw at kasama nila ang pinakamalalakas na tao ng kanilang kaharian, lalo na raw at kasama pa nila si Noor Sensei na di raw kayang tumbasan ang kadakilaan, at siguradong nakikinig lamang daw sa lahat ng kanilang pinag-uusapan, dahil alam daw nito na ito ay seryosohan, sabay pakita sa ating bida na tululaway at natutulog lang naman, hihi. Pag-ayos na nga muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. Sa kasamaang palad ay tuluyan na ngang nakatakas ang emperor sa kanyang imperyo, napansin ang galit at panggigigil sa mga nangyari, pati na ang pagkabwisit sa mga kawal na kanyang kasama na puros daw walang kwenta. Walang ano-ano'y bigla na nga lang silang nagulat nang lumutang sa kanilang imperyo ang Calamity Dragon, lalo na itong emperor na tag-atak ang pawis sa takot nang muling makita ang dragon at panong buhay pa raw ito matapos nilang banatan ng pinagmamalaki nilang aparato na Brianak. Imposible nga raw ito, hanggang sa biglang matigilan ng maisip ang isa sa mga sovereigns, ang Sovereign of Healing na marahil may gawa raw nito. Pero kahit daw nagawa nila itong ibalik ay imposibleng basta na lamang itong makontrol, maliban na lamang daw kung may demon folk na nagkokontrol dito, sabay banat sa kanyang mga alipores at nasa na raw yung matandang Hakluban na pinagising nila sa Calamity Dragon.
Umalis na nga raw ayon naman kay Boy Bunot na lubos kinagalit ng Emperor at mukhang tinraidor daw sila nito, at bakit di raw kasi pinigilan nitong Bunot na nga raw ang buhok ay nakanukan pa ng bobo. Hala ikaw po nagsabi sa amin na bigyan siya ng special treatment bobo ka ba? Ribat naman nga ni Boy Bunot na siya nang ang ibinalibag ng galit na Emperor. Huminahon ka po kamahalan, ika na nga ng knight na lumapit sa Emperor, ngunit siya ring binanata ng walang kwentang Emperor at huwag daw puro tayo lang ang ambag at solusyonan ang kanilang kinakaharap na problema. As you wish, ika na nga lang ng knight habang nagpatuloy naman sa pag-uuruminta daw ang bida-bidang Emperor, at ihanda nga raw nila ang Keronos, na lubos kinagulat ng kanyang mga alipores. Pero kamahalan na sa testing stage pa lamang po ang sandata na yun, lalo na ang power output nito na masyado nga raw mataas pa, at delikadong gamitin sa mismong bayan nila, ika na nga ni Boy Bunot sa Emperor. Wala akong pakialam, ribat naman ng Emperor sabay sipa kay Boy Bunot. Wala nang ang nagawa ang iba kundi sundin na lamang ang nais ng baliw nilang Emperor, at kalaunan ay itinutok na nga ang dambuhalang sandata sa dambuhalang dragon na kanilang nakita. Ano pa nga ba at nawala na lamang ang ngiti ng Emperor nang biglang lumihis ang laser nila sa Calamity Dragon, at nagmala fireworks na nagkalat sa kanilang lugar na lubos kinabahala ng lahat. Galit-galaitan na nga ang babong Emperor at sino raw kasi nag-utos na ibanat ito kahit hindi pa handa ang sandata, na kinapoker face na lamang ng mga alipores niya sabay kamat ulo na lamang. Di na nga kinaya nila Boy Bunot ang katangahan ng Emperor kaya isa-isa nang nagsialisan, na siya nang nag-iwang mag-isa sa walang kwentang Emperor. Iyak na nga lang si Tanga habang pinagmamasdan ng kaliwat kanang pagsabog sa kanyang imperyo, sabay pinakita ang POV nila Nor noong panahong pineri niya ang pangmalakasang laser ng kalaban na lubos kinagulat ng kanyang mga kasamahan, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya mula sa Calamity Dragon. Samantala, maging ang knights ay tinable na rin ng kanilang Emperor, na siya na nga sanang papatayin ng mga ito ngunit sakto namang pagbagsak ni Nor sa kwarto ng Emperor. Lubos kinagulat na nga ito ng lahat at kung nandito raw ba ang ating bida para protektahan ang walang kwentang Emperor. Agad itinanggi naman ito ni Nor ngunit binanata na siya ng mga ito at inakalang bodyguard siya ng kanilang Emperor. Sabay agap din naman ang ating bida sa Emperor at umiwas nga raw ito sa atake ngunit siya rin naman sumalansang dito na kinawalang malay na nga ng bida-bidang Emperor. Sabay-sabay na nga siyang inatake ng mga kalaban ngunit wa epek sa ating bida kaya kalaunan ay binatuhan na lamang ng granada ang Emperor. Di naman ito hinayaan ni Nor at sinipa na nga ang Emperor para makaiwas dito, na ayon sumalansang na nga sa pader sabay banat ng ating bida na bakit pinagkakaisahan daw nila ang isang walang muwang na matanda. Sa gitna ng kanilang di sinasadyang di pagkakaintindihan ay muli nang tinapunan ng mga kalaban ng granada ang kanilang Emperor. Ano pa nga ba at muli na namang pinigilan ng ating bida, ngunit embis na makatulong ay mas nalamag pang ang lalo ang Emperor at tila mas okay kung tinamaan na lamang ng mga granada kanina pa. Gago ka ba ikaw ata gustong pumatay sa Emperor sigaw na nga ng mga kalaban na agad namang tinanggi ni Nor. At matanda na raw kasi ang Emperor kaya why not hayaan na lamang daw na mismong katandaan nito ang magdikta ng kapalaran nito, na ikinaediwaw na lamang ng mga ito at nanggaling pa raw talaga sa ating bida na kanina pa binabalibag ang sinabi nitong matanda na. Tsaka ginagawa raw nila ito para mailigtas ang kanilang imperyo mula sa katangahan ng kanilang Emperor, at para maipakita sa karatig kaharian na wala silang intensyong makipaglaban, na mangyayari lamang kapag naibigay na nila ang ulo ng bida-bidang Emperor sa mga ito. Di nagtagal ay dumating na nga sa eksena ang iba pang kasamahan ni Nor, at sila na nga raw bahala sa sitwasyon. Buti naman, ika ni Nor at di nga raw sa kanya nakikinig ang mga ito, sabay exit na kasama ang prinsesa. Dito na nga nila kinausap ang Emperor na todo nagmamakaawa sa kanila, at huwag daw mag-alala pagkat papatawarin naman nila. Ngunit bago yun ay ipaparanas muna raw nila lahat ng ginawa nitong kasamaan at pagpapahirap sa kanilang kaharian. At pagkatapos nito ay magsasagawa ng kasunduan para matapos na ang digmaan. Agad naman itong sinang-ayunan ng mga kalaban bukod dito sa Emperor na lubos ang pagkabahala sa kung ano raw ba ang ibig sabihin nila na ipaparanas sa kanya lahat ng paghihirap. Pangisingisi na nga lang ang Sovereign of Healing at sisiguraduhin daw nilang hindi siya mamamatay, maputol man ang kanyang mga braso at binti, magsibulwakan man ang kanyang mga lamang loob, ay sisiguraduhin nilang makakadalaw per nito sa kanilang isasagawang usaping pangkapayapaan. Nahihina nga lang sa takot ang Emperor at di mo ari ang sasapiting parusa mula sa kanila, sabay bulong pa nga ng prinsipe na pasalamat nga raw itong Emperor at mabait pa sila sa lagay na ito.
Samantala, nagilty naman si Noor nang makita ang pinsala na nangyari sa imperyo ng kalaban, at baka may mga namatay daw dahil dito. Pinabulaanan naman ito ng prinsesa at sinabing huwag mag-alala ang ating bida, pagkat ginawa niya naman daw ito para mailigtas sila. Tsaka ang mga nawasak daw na gusali ay mga mana furnaces na walang mga nakakapasok na tao. Magandang balita naman ang hatid ng prinsipe at tapos na nga raw ang digmaan, na lubos kinagulat ni Noor sabay tanong kung kumusta raw ba ang matandang kalaban. Ayon naman sa prinsipe ay bumitaw na raw ito sa trono nito at marahil ang apo na raw nito ang magmamana ng imperyo, ngunit since bata pa lamang ay kakailanganin muna ng guardian, ito na nga ang Circuit of 10, ang mga lalaking nakasagupa nga raw ni Noor kanina. Dito na nga humingi ng paumanhin ang Circuit of 10 kay Noor at sa misunderstanding kanina, na binanatan pa nga ng ating bida na ayusin daw ang pakikitungo lalo na sa matatanda. Abat galing pa talaga kay Noor na halos mapatay na kanina ang Emperor, haha. Natawa na nga lang ang lalaki sa ating bida sabay nangako na kung sakaling kakailanganin ng tulong ni Noor sa hinaharap ay handa silang tumulong kahit ibuwis pa nila ang kanilang mga buhay para rito. Ay grabe o enyo naman masyado salamat na lang okay lang ako, pero ako nga dapat mag-sorry dahil sa mga pinsalang nagawa ko sa imperyo nyo. Ribat naman nga ng ating bida sa mga ito. Huwag nga raw mag-alala si Noor pagkat walang naitala na namatay o nasugatan sa mga pangyayari, kumpara sa mga nagawa ng kanilang imperyo na di lang basta binaliwala ang treaty ng kanilang mga bansa, bagkus ay inatake pa sila ng walang habas. Walang ano-ano'y eksena na nga ang dragon at nais na raw umuwi ayon dito kay Rollo, kaya naman agad na silang nagprepara upang umalis, bago makaalis ay nagpakilala naman si Kuya Puti, ang isa sa Circuit of 10 na si Imperial Sorcerer Randios, at sanay magkita pa nga raw silang muli ng ating bida balang araw. Ayun nga at happy-happy nang bumiyahe ang lahat, bukod dito kay Noor na nakiusap kay Rollo na sabihan daw ang dragon na lumipad lamang ng mababa sa kanilang biyahe pauwi. Sa kanilang pag-uwi ay mismong hari na nga ang samalubong sa kanila, kung saan hatid nila ang magandang balita na tapos na ang digmaan. Pasasalamat na nga ang hatid nila lalo na sa ating bida, na nais nilang bigyan ng gantimpala, ngunit ano pa nga ba at tinanggihan ni Noor, na lubos nilang kinagulat. Kinataranta na nga ito ng hari at dapat tanggapin na raw ito ng ating bida sa pagkakataong ito dahil magsisilbi raw itong masamang halimbawa sa iba. Natahimik na nga lang si Noor at napamuni-muni na ang kukulit daw ng pamilyang ito, kaya naman para matigil na sa kakakulit sa kanya ay sinabi na lamang na kung nais talaga nila na bigyan siya ng gantimpala ay ilaan na lamang kay Rollo, at tulungan nga raw nila imbis na siya. Patirahin daw nila sa royal capital at dito bigyan ng normal na buhay tulad ng ibang mamamayan. Para mangyari yan ay kailangang maging citizen ng kaharian ng bata, yan ba ang gusto mo? Tanong na nga ng hari sa ating bida. Oo naman itong si Noor at malaki nga raw ang utang na loob niya kay Rollo, at kung di raw dito ay olats daw sana sila sa Calamity Dragon. Bago pa man makarason na naman si Rollo na si Noor nga ang kinilalang master ng dragon ay bamanat na naman ng ating bida na masyado lang daw humble si Rollo para aminin ito, sabay muling iginiit ang kanyang pakiusap sa hari. Nabahala naman ang hari sa isip-isip nito pagkat kinukonsiderang kalaban ng Holy Theocracy of Mithra ang mga demon folks, at sino mang kaharian na tatanggap dito. Bago pa man makapagdesisyon ng hari ay muling humirit si Noor na kung mangungulit na naman daw sila ng gantimpala sa kanya ay ibigay na lamang sa iba, lalo na sa mga naapektuhan ng nakaraang pananalanta ng kalabang imperyo. Natawa na nga lang ang hari at sa bagay tama raw itong bida natin, sabay moment ni Rollo at di inakalang darating ang panahon na mababago ang buhay niya, kung saan pansamantalang tumuloy na muna kila Ines at naiyak sa pagkain kanyang natikman, na kailanman di niya inakalang kanyang mararanasan. Paranas na rin lods ng like at subscribe, salamat. Matapos ang kaguluhan ay muli nang pinabalik sa kanilang kaharian ang mga mamamayan ng Royal Capital, habang napamuni-muni naman itong ating bida kung okay lang ba ang iba matapos ang mga kaganapan. Happy-happy na nga ito nang makita na okay lang ang guild sabay napa-flashback sa kanyang nakaraan nang makita ang nahulog na signboard ng nasabing guild, at di nakalang makikita niya raw muli ang kanyang mga instructor noong bata pa siya, 15 taon na ang nakakalipas. Una na nga niyang binalik-tanaw ang pagpunta niya sa training school ng swordsmanship, kung saan instructor ang Sovereign of Sword. Dito na nga ibinida ng ating bida ang kanyang recommendation mula sa guildmaster kaya walang nagawa ang instructor kundi tanggapin na lamang si Noor bagamat alangan ito sa bata na kakayanin ang pagdadaan ng training. Ayon pa nga rito ay swerte na raw kung aabot ng 3 araw sa nasabing training ang ating bida,
Hanggang sa pamatak na ang 10 araw ay dito pera ng ating bida na lubos nitong pinagtaka, at mukhang iba rin daw ang tiyaga na taglay ng bata. Kumpara rin sa ibang mga estudyante ay may pambihira itong tapang, at kahit alanganin na ang katawan ay pilit pa ring lumalaban, na nagpamangha sa instructor at mukhang may future din daw ang bata someday. May taglay nga ring kakulaitan itong bida natin at na-request sa instructor na ipakita sa kanya ang skill na maaari niyang makuha kung nagkataon sa training school na ito, na siya rin namang pinagbigyan ng instructor. Gulat na nga ang nadama ni Noor sa mga nasaksihan, at halos di niya raw nakita ang ginawa ng kanilang instructor. Sa isip-isip naman ng instructor ay pangmalakasan itong skill na maging siya raw ay hirap sundan sa sobrang bilis, lalo na raw sa isang bata tulad ni Noor. Hanggang sa magulat na nga ito nang sabihin ni Noor ang bawat step na kanyang ginawa, at di inasahang ganito ang taglay na potensyal ng ating bida, na kung sakaling maasa raw ng maayos, ay siguradong matatapatan siya, o baka nga raw malampasan pa siya. Sa kasamaang palad ay inabot na sila ng 2 buwan sa pagtitraining ay wala pa ring nakukuhang skill si Noor, na lubos pinagtaka ng instructor at puro peri lamang daw ang nagagawa. At nang umabot na ng 3 buwan ay dito na napagdesisyonan ng instructor na itigil na ang pagsasanay ni Noor, at mukhang di raw para sa ating bida ang kasanayan sa espada, at marahil mas ikabubuti raw ni Noor kung susubukan nito ang iba pang kasanayan. Wala na nga itong sinayang pa na oras at rekta pumunta na agad sa training school ng mga mandirigma o warriors, na agad napansin ng instructor at ano raw ginagawa ng isang payatat sa lugar na ito. Rason na nga ng ating bida na sinabihan daw siya ng swordsman instructor na subukan ng iba pang kasanayan kaya siya nandirito, na kinataas kilay na lamang ng instructor at mukhang isang hatching lang daw ay tamba na itong bida natin. Wala naman ang nagawa ang instructor kundi tanggapin na lamang ang bata dahil na rin sa taglay na kadesididuhan nito. Muli ay isang instructor na naman ang namangha at di inakalang magtatagal ang isang patpatang bata ng 2 buwan sa kanilang training. Mas namangha pa nga ito nang makita ang pambihirang tapang at tatag ng bata na wala sa ibang mga estudyante, at kung magkakaskill lang daw ang ating bida ay walang dadang magiging pambihirang warrior ito. Ngunit ayon, umabot na naman ang 3 buwan ay kamat ulo na lamang si Kuya Instructor at bagamat pambihira raw itong si Noor ay slight improvement lamang sa physical abilities ang nakuha nito sa tanan ng kanilang pagsasanay, kaya mas mabuting magpatuloy na lamang daw sa ibang kasanayan nitong bata. Habang sa isip-isip ay nahihinayangan sa bata at deserve daw nito na magantimpalaan sa pambihirang pagsisikap at tiyaga nito, at baka pala rin na sa ibang kasanayan nitong makita. Agad nagtungo na nga ang ating bida sa archery training school, kung saan agad siyang sinubak ng instructor. At imbis na pagpana ay pinabato siya ng isang bato sa isang pagkalayo-layong tangkay ng kahoy, at sa isip-isip ay para madali niya lang raw mapaalis ang bata kung sakaling di nito magawa ang pagsubok niya. Dahil mukhang sakit ng ulo lang daw ang dadalhin nito sa kanya. Napanganga na nga lang ang instructor ng basic batuhin lamang ito ng ating bida, na pinagawa pa nga nito ng isa pang beses ngunit nagawa parent talaga ni Noor at hindi tsamba lamang. Wala na nga itong nagawa kundi tanggapin na lamang ang ating bida sa kanyang training school, ngunit puro pagbato lamang ang pinagagawa kay Noor na lubos pinagtaka na nga ng ating bida. Di naman makaimik ang instructor at sa isip-isip nito ay siguradong sakit ng ulo lang naman daw kasi ang ibibigay ng bata sa kanya, ngunit tiklop din sa kakulaitan ng ating bida na siya na nga niyang binigyan ng pana. Paporma pa nga lang si Noor sa pagpana ay nawasak naman agad ito sa kanyang kamay, na siya na ngang kinapoker face ng instructor at ito na nga raw ba ang sinasabi niya kaya ayaw niya itong tanggapin sana. Wasak dito, wasak doon, wala ni isang pana ang nagtatagal sa kamay ng ating bida. Kaya naman napilitan ng instructor na ipagamit ang kanyang mismong pana at tignan daw nila ngayon kung mawasak pa ito ng bata. Sa kasamaang palad ay maging ang sariling pana ng Sovereign of Archery ay tiklop sa ating bida, kaya ayon gamit ang kanyang natitirang pasensya ay pinabalik na lamang sa pagbabato ang binatilyo at baka mapatay niya pa ito. Saan mo ba natutunan niyang pagbato mo? Tanong na nga ng instructor kay Noor. Ayon naman sa ating bida ay wala raw nagturo sa kanya. Bagkus ay paraan niya para manghuli ng ibon, lalo na yung makulay daw na ibon na mahilig manghuli ng rabbit. Di na nga makapaniwala ang instructor dahil ang tinutukoy na ibon ng bata ay ang Thunder Flash, isang pangmalakasang ibon na maging sila ay hirap hulihin, hanggang sa dumating na ang 3 buwan na hudyat na ng pagtatapos ng training ni Noor sa nasabing kasanayan. Nalungkot na naman nga ang ating bida at wala siyang nakuhang skill habang sa isip-isip naman ng instructor ay pagkamangha. At di naman na kailangan pa ni Noor ng skill pagkat nasa kanya na ang kasanayan kahit wala pang gamit na pana.
Di naman sumuko si Noor at rekta na sa sunod na training school, kung saan wala nang patumpik-tumpik at tinanggap na lubos niyang pinagtaka. Rekta na sila sa pagsasanay kung saan nakitaan siya ng potensyal ng mismong instructor, hanggang sa gawin na nga nila ang pagsasanay na kailangan nilang iwasan ang mga bitag, kung saan imbis na iwasan ng ating bida ay buong tapang nitong hinarap, biniisip nga lang ito ni Noor na lubos kinamangha ng instructor ngunit sa kasamaang palad ay taliwas ang kanyang ginawa sa layo ng kasanayan na ito. Kaya ayon muli ay di naging matagumpay ang bata natin at wala raw future sa pagiging spy ayon sa kanyang instructor, habang sa isip-isip ay lubos ang pagkamangha kay Noor at sa kabila raw nito ay pambihira ang taglay na abilidad, at pwede niya raw ma-recruit balang araw kung hindi man maging adventurer. Lipat training school na naman nga ang ating bida, at sa pagkakataong ito ay sa Magic naman. Makalipas ang 2 buwan ay matae-tae na nga sa pag-eri si Noor kasabay ang kanyang instructor makapalabas lamang ng isang simpleng spell ngunit sa kasamaang palad ay ulats talaga itong bida natin. Marahil baka kaya di raw makagamit ng magic si Noor ay dahil sa wala itong mana sa katawan umpisa pa lamang, kaya iminungkahi na baka makatulong daw sa bata ang pagpasok nito sa mana resonance room. Game naman agad si Noor ngunit pinaalalahanan ng instructor na lumabas agad kapag nakaramdam ng masama. Makalipas ang ilang araw ay nagulantang na lamang ang instructor ng mabalitaan na hindi pa rin lumalabas ng aparato itong si Noor, na lubha raw delikado ayon dito pagkat ina-amplify ang human senses at maaari nitong ikamatay. Dito na nga niya inabutan si Noor na tila wala lamang iniindang anuman sabay pinaalis pa nga ang instructor at huwag daw muna siyang distorbohin. Makalipas ang 3 buwan ay nalungkot na naman nga ang ating bida pagkat tiny flame lang daw ang natutunan niya sa tanan ng kanilang pagsasanay. Pinagaan naman ng instructor ang nadarama ng bata at sinabing malaking bagay na ito sa isang tao na walang mana, sabay nagulat nang makita na nagcast muli ng tiny flame si Noor sa kabilang kamay nito, na lubos kinagulantang ng instructor sa isip-isip nito pagkat inabot daw siya ng 50 years magawa lamang na mag-dual cast ng spell ngunit binisak lamang ng ating bida. Bagamat malungkot ay dumiretso na agad siya sa sunod na training school, ngunit sa kasamaang palad ay di siya tinanggap pagkat di raw siya dumaan sa rite of blessing noong bata pa para maging healer. Nagpumilit naman si Noor at sinabi sa instructor na hindi siya aalis hanggat di siya tinatanggap nito, na kinabuisit ng instructor at sinabihan ng ating bida na bahala ito sa trip nito. Nagdaan ang mga araw, malalamig na gabi, at pagpatak ng yebe, ay siyang tunay nga hindi umalis si Noor, bagamat may katibayan ang kadesididuhan ng ating bida ay di naman nakinaya ng kanyang katawan. Dahil dito ay nakita ng instructor ang pambihirang puso ni Noor kaya tinanggap na siya sa training school. Makalipas ang 3 buwan ay nagawa ng ating bida na magamit ang low heal, na lubos kinagulat ng instructor pagkat imposible raw ito sa isang taong walang blessing. Sa kasamaang palad ay di kinikilalang skill para maging adventurer ang low heal, kaya ulats na naman ang ating bida. Umalis na ngang malungkot si Noor habang sa isip-isip naman ng instructor ay nakagawa ng himala ang bata sa kabila ng kawalan nito ng blessing na nangangahulugan daw ng pambihirang potensyal nito. Isang araw ay nawala na nga lang sa capital ang ating bida, na lubhang kinabahala ng mga sovereigns, at pambihira raw ang taglay na potensyal ng bata para masayang lamang. Lahat nga ng sovereigns ay kinilala ang kakayahan ni Noor at nagkasundo na bigyan gabay at training ang ating bida na nag-uumapaw daw sa potensyal, na siyang sinang-ayunan ng lahat at hahanapin daw nila ng kanilang mag-abayan. Balik kasalukuyan naman kung saan busy ang lahat sa pagsay sa ayos ng mga nawasak na gusali, sa tulong ni Noor na todo effort sa pagtulong sa mga kapwa mamamayan niya. Napa-flashback naman ang ating bida sa kanyang mga pinagdaanan at di inakalang lahat yun ay tapos na, laban dito, balibag doon, magkadiiwan-iwan pangaraw kaluluwa niya pero at least daw okay na. Pagkabahala naman nadama ng hari pati na ng prinsipe at mukhang kagagawan daw lahat ng Holy Theocracy of Mithra ang lahat pati na ang digmaang paganap ng kabilang imperyo, at mukhang di raw dito nagtatapos ang kaguluhan na mangyayari, buti na lamang daw at may mga maaasahan silang tao sa kanilang kaharian, lalo na ang ating bida. Kunwari din tong prinsesa na naghahatid kuno ng pagkain sa mga tao, peking-peke yung gulat mukhang planado namang makita talaga ang ating bida malandi kang hype ka. Kaunting ngiti, kaunting bigay ng pagkain kay Noor, gusto lang ng ganda points sa ating bida. Sa kasamaang palad sa iyo ate prinsesa ay sa espada lamang niya na mamangha si Noor, at sa pangarap nitong maging adventurer mula pa noong bata pa ito. Abat bago nga matapos ang huling episode ay muli pa itong bomb iron ang pangmalakasan niyang Perry mailigtas lamang si Manong Kalbo,
Pabayra na rin Lods ng like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.